Qingshan, 88 taong gulang ka pa lang, hindi mo na mahawakan ang timba. Sobrang nakakadismaya ka? Lolo, ikaw ay isang naliwanagang immortal. Ang apo sa tuhod, tao lamang. Tayo, mag-hire na lang ulit ng 2 katulong. Lolo, 76 na taong gulang na ako, sandali lang kitang minasahe. Ang sakit na ng kamay ko. Maawa ka naman. Sa akin, ang iyong apo, sa tuhod sa tuhod. Kayo kasing mga bata, mabilis magulo. Kayo ay lubos na naapektuhan ng mga makamundong bagay, matagal na. Tinutulungan ko kayong linisin ang inyong makamundong katawan upang kayo ay mas matagal pang mabuhay. Oh, Changhe, bakit ka na naman umihi sa pantalon mo? 2 pantalon na ang inihian mo ngayon. Xiao Juan, palitan mo ng pantalon ng tatay mo. Xiao Juan, kaarawan ng lolo ngayon. Ang kanyang 800 taong kaarawan. Nasaan ang regalo mo? Lolo, ito ang batang babae mula sa pamilya Su, Su Qingmei, ang pinakamagandang babae sa buong mundo. 20 taong gulang. May ganda nga siya. Xiao Juan, sino sa mga apo mo ang magpapakasal? Lolo, ito ay aming. Ilang apo, inayos ang isang kasal para sa inyo. Para magdala ng swerte. Sa kabilang banda, sumang-ayon na ang pamilya Su. Hinihintay na lang nila ang lolo na bumaba sa bundok upang magpakasal. Hindi ba ito kalokohan? Ang kidlat ng kapahamakan ay dumating ng maaga. Kung hindi ako bababa sa bundok upang lampasan ang pagsubok ng pag-ibig. Kapag bumagsak ang kidlat, ang 800 taong paglinang ay mawawalan ng saysay. Pumapayag ang lolo na bumaba sa bundok upang magpakasal. Napakagaling. Sa wakas ay bababa na ang lolo sa bundok. Tumayo siya. Tama na, wag mo na akong ihatid. Lolo, nabook ko na po lahat para sa inyo, ang flight papuntang Cloud City. 9:00 ang take-off. Pagkalapag ng eroplano, may mga inapupo ng pamilya na personal na susundo sa inyo. Ticket? Lolo, 100 taon na kayong hindi bumababa ng bundok, hindi po ba? Hindi pa po kayo nakasakay ng eroplano, hindi po ba? Iyon po yung lumilipad sa langit, na puting-puti, at may 2 malaking pakpak. Tama. Iyon pala iyon, ang malaking ibon na araw-araw lumilipad sa langit at umuugong. Alam ko na. Aalis na ako. Ang galing. Sa wakas, pumayag na ring bumaba ng bundok si Lolo. Ang sakit na ng kamay ko sa pagmamasahe buong araw. Ang sakit-sakit na, pa. Tawagan mo muna ang mga inapo ng pamilya, Ye. Huwag mong patagalin ang oras. Baka maghintay pa ng matagal si Lolo. Sige. Nanyang Trading Company gustong pirmahan ang kontrata ngayong 2:00 ng hapon. Ang punong ministro ng Flower Country, gustong personal na bisitahin ang pabrika ng Ye Group. Naghihintay ang board ng inyong desisyon. Hoy, bumaba na ng bundok si Lolo. Bilisan niyo at sunduin siya. Bumaba na ng bundok si Lolo? Opo. Agad kong kakanselahin lahat ng schedule ko para salubungin ang pagbaba ng bundok ni Lolo. Ching-cheng, lahat ng ari-arian ng pamilya Ye ay galing sa pagsisikap ni Lolo. Matagal na siyang hindi nakikihalubilo sa mga tao. Kaya naman, dapat ay alagaan mo siya ng maayos, ha? Huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Lolo ng maigi. Ito ang eroplanong sinasabi ni Qingshan? Pakiramdam ko, mas mabilis pa ako rito. Hay, sige na nga, isipin ko na lang na ito ay galing sa pagmamahal ni Juan. Paano ba buksan ang bintana na ito? Baliw. Ate, sino ba talaga ang napakahalagang taong ito na ikaw mismo ang sumundo at kanselahin ang lahat ng iyong schedule? Ha? Magseryoso ka, si Lao Zu yan. Ikakasal si Lao Zu kay Su Qingmei ng Su family ng Yuncheng.
Ipinadala na ng lola ang flight details ni Lao Uzu sa akin. Ano? Totoo pala ang alamat ng Ye family? Buhay pa ang Lao Suzong? Hinay-hinay lang. Maging ang lola ay marami ng henerasyon na apo ni Lao Zu. Ang Ye family natin, upang makamit ang tagumpay ngayon, sa larangan ng militar, politika, at negosyo, malaki ang naitulong ni Lao Zu. Ngayong ikakasal si Lao Zuzong, kung magagabayan niya tayo kahit kaunti, hindi ba't maaari rin tayong mabuhay ng matagal? Hindi ko lang alam kung ano ang hitsura ni Lao Zu. Ang lola lang ang nagpadala sa akin ng flight number. Wala siyang ipinadalang litrato. Ate, matagal nang nabubuhay si Lao Zuzong, tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Makikilala natin siya sa isang tingin. Binibini, ang iyong noo ay madilim. Tiyak na magkakaroon ka ng kapahamakan sa mga darating na araw. Ako ay mula sa angkan ng Mahosyan. Sa halagang 200 piso lang, tiyak na mapapalayo ko sa iyo ang kamalasan at mapalapit ang swerte. May sakit ka ba? Ang babaeng ito ay hindi nakakaalam ng mabuti. Ako ang Ika, 28 na henerasyong tagapagmana ng Mahosyan Arts. Paano nga ako ay magiging manloloko? Ang dalawang ito ay mukhang mayaman. Mukhang may malaking swerte ako sa kanila. Ngunit ang swerteng ito, parang hindi ko masyadong maintindihan. Hayaan mong subukan ko. Kayo po, naghihintay kayo rito, tama? Lao Zuzong? Lolo, kami ang mga inapo ng pamilya Ye family. Sa utos ng lola, dito kami naghihintay para salubungin ka. Wen Xuan, huwag kang magkamali ng tao. Ate, hindi ako magkakamali. Lahat ng pasahero sa flight na ito ay lumabas na. Itong pinakamatanda, ang lolo. Nagkamali kayo ng tao. Itong dalawa. Mukhang hindi mahirap. Bakit hindi ako? Magsamantala na lang. Ako ang lolo ninyo. Ang lolo ninyo. Talaga. Matagal ko nang sinabi sa kanila na maging mahinahon. Mahinahon. Tunay ngang ikaw ang lolo. Lolo, inihanda na ng pamilya Ye family ang salubong para sa iyo. Ang engagement party sa pamilya Su family ay inayos na para bukas, mangyaring dumalo ka sa piging lolo. Mabuti, mabuti. Salamat sa inyong pagmamalasakit. Salamat sa inyong pagmamalasakit. Pakiusap. Xiaowan, hindi maganda ang eroplano na ito. Binuksan ko lang ang bintana at hinigop ako palabas. Mabuti na lang at marunong akong lumipad gamit ang espada. Binibine, nakita mo? Ang kinuha ay ang lolo ng pamilya Ye family. Hindi ko talaga alam ang iniisip ng tatay na ipakasal ang binibini sa isang matandang lalaking malapit nang mamatay. Xiaoqing, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang pamilya Ye family sa mundo ng negosyo, militar, at politika ay isang pinakamataas na uri ng pag-iral. Ang lolo na maaaring mamuno sa ganoong pamilya, kayang sirain ang pamilya Su family. Ako ay mahina, wala nang masyadong oras. Ituring mo na lang na bago ako mamatay, ito ang huling ambag ko sa pamilya Su family. Mrs. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Sino ang asawa mo? May maliliit na labi, may kilay na parang dahon ng willow, balat na parang itlog na binalatan, madaling masugatan, mas maganda pa sa litrato. Ginoo, sumasobra na po kayo. Mahina lang ang katawan. Ito lang, kainin mo ito, lilinisin ko ang iyong katawan, gagaling ka. Binibini? Hindi kilala ang taong ito. Huwag ninyo pong kainin ang bigay niya. Ano ang alam mo, maliit na bata? Ibuka ang bibig.
Ikaw, ano ang ipinakain mo sa akin? Sa ohong, nararamdaman kong ang init ng katawan ko. Tama lang na mainit. Halika, sumama ka sa akin. Idikit ang mga palad. Huwag kang mag-isip ng iba. Hayaan ang ki na bumaba sa dantian. Linisin ang dugo at buto. Binibini? Tulong? Bilisan nyo, tulong? Ang binibini namin ay kinidnap. Sa gitna ng araw, naglakas loob namang kidnap ng hostage. Sobrang walang hiya. Suking May, naglakas loob na kidnapin ang pinakamagandang babae sa mundo. Iligtas nyo ang binibini namin. Sige, Parang may bumangga sa isang hindi nakikitang pader. Masamang salamangka. Ito ay masamang salamangka. Sa gitna ng araw, paano mo nagawa ang gayong kawalang galang sa aking binibini? Sobrang labis na. Panginoon, ang binibini ay inalipusta. Halika na agad! Panginoon, siya ang naghawak sa binibini. Siya pa ang humawak sa binibini. Sino mang manghas galawin ng aking pamilya, Su? Wasakin siya. Opo. Ano? Panginoon, marunong siya ng salamangka. Pakiusap tawagin ang 4 na dakilang guro ng Cloud City. Azure Dragon. White Tiger. Black Tortoise. Vermilion Bird? Ikinagagalak na kayo Makita kayo matandang ginoong Matandang? Sino ang ganoong uri ng tao? Karapat-dapat bang kumilos kaming 4 na dakilang guro ng sabay-sabay? 4 na dakilang guro, ang demonyong ito, inalipusta ang aking anak na si Su Qingmei. Ang aking mga tauhan, hindi man lang makalapit sa kanya. Pagawa lang ng totoo sa ki, karapat dapat bang ipatawag mo kaming 4? Ako lang mag-isa ay sapat na. White Tiger? Ilang taon na ang lumipas. Hindi ka pa rin nagbabago sa pagmamayabang. Hindi mo man lang masira ang isang barrier. Hindi iyon ganoon kadali. Kumilos ng sabay-sabay. Ano ang pakiramdam mo? Bumangon ka. Anong klaseng demonyo ito? Ang 4 na dakilang master ng Cloud City, hindi niya sila matalo. Ito, anong klaseng malakas na nilalang? Ang lakas ng taong ito ay nakakatakot, baka kahit dumating ang isang martial saint, hindi niya ito makakalaban. Kayo 4 na bata. Mahina ang inyong kakayahan, naglalaro pa rin kayo. Ngayong nasaktan kayo sa pundasyon, mabubuhay na lang siguro kayo ng 3 hanggang 5 taon? Hindi pa ba kayo aalis? Tara, Kahit mayroon kang kakaibang kapangyarihan. Ano ngayon? Si Qingmei ngayon ay ang fiancé ng matandang ninuno ng pamilya Ye. Makipag-away sa pamilya Ye. Ilang tapang mayroon ka? Bata ka pa, huwag mong masyadong initin ang ulo mo. Ayon sa patakaran, kailangan pa kitang tawagin na biyenan. Ngunit mas bata ka pa kay Xiao Huan. Ang hirap talaga. Walang katwiran. Tatawagan ko ngayon ang pamilya Ye para ayusin kanila. Tay, huwag po.
Hindi niya ako binastos. Chingmei, bakit mo pa rin siya pinagtatanggol? Tandaan mo, ikaw ngayon ang babae ng matandang ninuno ng pamilya Ye. Iyon ay ang pamilya Ye na kayang kontrolin ng ulap at ulan. Tay, iniligtas niya ako. Ang sakit ko, gumaling na. Chingmei, gumaling na ang sakit mo. Kapag nalaman ito ng pamilya Ye, siguradong matutuwa sila. Baka nga, magdagdag pa sila ng dote. Ang yaman ay parang ulap, maging asawa ko, tiyak na hindi ko kayo pababayaan. Binabalaan kita? Hindi ko alintana kung sino ka. Ang makabanggaan ng pamilya Ye ay kamatayan. Iniligtas mo ang aking anak. May utang na loob sa iyo ang pamilya Su. Ngunit kung magkaroon ka ng masamang balak, ako ang unang hindi ka patatawarin. Tara na. Magkita tayo sa kasalan. Huwag na huwag kang pumunta sa kasalan, hindi ka patatawarin ng pamilya Ye. Sakay na sa kotse. Napakaganda, maunawain, akma para maging asawa ko. Ay, kumonekta na. Exia Juan, ang napangasawa mo para sa akin ay napakabuti. Kung gusto po ninyo, aming matandang ninuno, ayos na po. Aking ipapaalam ngayon sa mga inapo ng pamilya Ye na ang inyong kasal ay gagawing napaka-ingrande. Mabuti, nagpakita kayo ng paggalang. Kayo ang mabubuting apo ng matandang ninuno nyo. Matandang ninuno, sa mga panahong wala kayo sa bundok, ang mga sumunod na henerasyon ng pamilya Ye ay dumami at lumago. Ang mga nangunguna sa iba't ibang industriya ay nakakalat na sa buong mundo. Dahil sa kasal ninyo ngayon, matandang ninuno, bigyan natin ng masaganang pagbati. Ang matandang ninuno. Mabuti, makikilala ko rin ang mga tao at makikita ang kasalukuyang yaman ng aking pamilya Ye. Ang bawat isa sa atin ay dapat ipaalam sa ating mga inapo na ang pagdiriwang para sa matandang ninuno ay gawing masigla at maligaya. Ulat, Dragon King, ang mga natitirang miyembro ng Blood Race ay nalipol na. Ang Blood King Sword, ang kayamanan ng Blood Race ay narito. Blood King Sword. Ang Blood King Sword ay nagdulot ng labis na pagdanak ng dugo. Tanging ang matandang ninuno lamang ng aming pamilya Ye ang makapaglilinis sa karumihan nito. Dragon King, tumawag po ang inyong ama. Bukas na po ang kasal ng matandang ninuno. Kasal ng matandang ninuno, ihanda ang regalo para sa kasal. Pupunta ako sa Cloud City. Ano? Magpapakasal na ang matandang ninuno namin? Naiintindihan ko na. Magpapakasal na ang matandang ninuno? Mabuting balita. Mabuting balita nga. Matandang ninuno, siya ba ang matandang ninuno na laging sinasabi ng chairman na walang kamatayan at may walang hanggang kabataan? Oo. Nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang matandang ninuno isang beses. Noong panahong iyon, ang kanyang itsura ay mukhang 21 taong gulang pa lamang. Ito ay isang Diyos. Ihanda agad ang eroplano. Pupunta sa Cloud City. Opo. Masarap ito. Bakit ka nandito? Bilisan mo, umalis ka na. Huwag mong hayaang makita ka ng mga taga-pamilya Ye. Ano ang sinasabi mo? Ngayon ang araw ng aming pagpapakasal. Kung hindi ako ang mapapangasawa mo, sino? Iniligtas mo ang buhay ko. Ako, dapat ay ibinigay ko na ang aking sarili sa iyo. Ngunit, ang lolo ng pamilya Ye ay nagkagusto sa akin. Kung aatras ako sa kasal, sa iyo at sa akin, sa pamilya Su, ito ay magiging isang sakuna. Huwag ka nang magalit, ilalabas kita. Posible bang? Ako nga iyon? Dumating ang lolo ng pamilya Ye. Tingnan mo, iyon ang lolo ng pamilya Ye. Hindi natin siya kayang suwayin. Bilisan mo, umalis ka na. Sinasabi mong siya ang lolo ng pamilya Ye?
Magbigay galang sa lolo ng pamilya Ye. Mabuti. Mabuti. Tumayo na kayo. Mangyaring magpatuloy ang lolo sa kanyang upuan. Mangyaring magpatuloy ang lolo sa kanyang upuan. Mangyaring magpatuloy ang lolo sa kanyang upuan. Salamat. Ang puwit ko. Salamat. Paano ka naglakas loob? Na gumawa ng gulo sa hapunan ng mga yaw? Ikaw ang apo ni Xiao Huan, tama? Kaya ikaw ang aking great-great-grandchild. Oo. Ikaw nga ang aking great-great-grandchild. Sino ang great-great-grandchild mo? Bumaba ka dyan sa upuan. Ginang Ye, talagang paumanhin. Kaibigan ko po siya. Hindi po niya sinasadya. Ang ganda ng babae. Huwag kang matakot. Asawa ko, siya ang magiging lola ninyo. Lumuhod at magbigay pugay. Nakikiusap ako sa'yo. Tama na sa kakasalita. Ikaw na pamilyang Su. Sinasadya mo ba kaming hamunin? Nagdala kayo ng isang baliw na tao para gumawa ng gulo? Ginang Ye, hindi po ito kasalanan ni Ching Mei. Itong taong ito na parang demonyo, ginugulo niya po si Ching Mei. Punyeta, naglakas loob siyang apihin ang aming matanda. Ang pagsuway sa nakatatanda ay malaking kawalang galang. Ngayon isa ka rin sa aking great-great-grandchildren. Kaya hindi na kita papansinin. Babaliin ko ang leeg mo. May mahika po siya. Sukayuan, mas mabuting ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari dito. Ginang Ye, ang taong ito, palagi po niyang ginugulo si Ching Mei. Siya po ay nagkakagusto lang. Wala po itong kinalaman sa pamilyang Suna. Ching Mei, lumapit ka dito agad. Ginang Ye, talagang paumanhin po. Ang kaibigan ko po, medyo may problema po sa isip. Pasensya na. Dapat kang humingi ng tawad sa matanda. Ching-cheng, lahat tayo ay isang pamilya. Itong maliit na hindi pagkakaintindihan, kalimutan na lang natin. Ikaw si Ching Mei? Ang ganda mo talaga. Lola, anong ginagawa mo? Gusto kanyang pagsamantalahan? Ang babae ko, hindi pwedeng mahawakan ng iba. Ang babae mo? Ngayon, ang engagement party namin ni Binibining Su. Sino sa City ang hindi nakakaalam at hindi pamilyar? Sabi mo, ikaw ang Ye family na 800 taong gulang na ninuno? Aba, siyempre ako ang ninuno. Kung ikaw ang ninuno ng Ye family, kung gayon, sino ako? Sino ang nakakaalam kung saan ka nang galing? Na mabahong tae. Oh, apo, sa tuhod ko, linisin mo ang iyong bibig. Paano ka makakapagsalita ng bastos sa iyong sariling ninuno? Punyeta ka. Ikaw ang ninuno? Nakakatawa. Ako ay naging immortal. Hindi tumatanda. Ikaw na batang dilaw ang buhok. Sino man ang tumingin ay madaling makakita. Tama po kayo. Sa totoo lang, dahil sa nangyari kay King Mei, nagpapasalamat pa ako sa kanya. Pero ngayon, mukhang siya ay isang manloloko. Napakamapangahas. Sabi mo ikaw ang ninuno ng Ye family. Sa mga naririto, may maniniwala ba? Paano ninyo patunayan? Na totoo siya? Kailangan pa bang patunayan? Ang mga may kaalaman ay madaling malalaman kung sino ang totoo at peke. Oo. Tama si Lolo. Hindi na kailangang tukuyin ito. Kitang-kita naman. Hindi mo kami maluloko sa iyong mga salita. Ikaw ay peke. Guardia, palabasin ninyo siya. Sandali. May paraan ako para patunayan. Dumating ka, kuya. Lahat ng sa Ye family ay kaloob ng ating ninuno. Ngayong ikakasal ang matandang ninuno, paano naman ako mawawala? Ang taong ito, nagpapanggap na ninuno ng Ye family. Ginugulo ang piging ng kasal ng ninuno. Ang apong sa tuhod na ito ay hindi masama. Sa murang edad, nakaabot na sa cultivation ng Martial Saint. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang Great Xia, pinakabatang Dragon King, ang God of War na nagbabantay sa 4 na sulok. Lahat sila ay tauhan ng aking kuya para kalabanin ang impostor na tulad mo. Madali lang. Ang matandang ninuno ay ang pinakamataas ng aming Ye family, ang pinakabanal na matatanda. Ngayong araw sinong maglakas loob magpanggap ang mga sangkot na tao. Lahat ay ibibilanggo sa Prison of Living Dead, hindi na makakapagbagong buhay magpakailanman. Prison of Living Dead? Iyon ang pinaka nakakatakot
na bilangguan sa buong mundo. Walang nakakaalam kung nasaan ang bilangguang iyon at wala pa ring sino man ang nakalabas ng buhay mula sa bilangguang ito. Kung sino man sa inyo ang mag-amin, pwede ko siyang iwanan ng buo. Ang taong ito ay may malabong mukha. Isang ordinaryong tao. Ako ay mula sa Maotian lineage. Mas mataas ang aking kapangyarihan kaysa sa kanya. Your Highness Dragon King, dahil ikakasal na ako sa Ye family, pwede bang huwag na lang masyadong mahigpit? Qingmei, manahimik ka. Ito ba ay bagay na dapat mong pakialaman? Huwag kang mag-alala, asawa ko, hindi kita niloloko. Kayong dalawa, hanggang ngayon, hindi pa rin ba kayo aamin? Mahal kong apo sa tuhod, sabihin mo na lang ang gusto mo. Mas marami akong henerasyon kaysa sa iyo. Hindi kita papagalitan, sigurado ako. Bata, alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang sinimulan mo? Habang hindi pa nagsasalita ang apo ko, bilisan mo at lumuhod para umamin sa kasalanan mo. Pinsan, paano magiging kabataan ang aming ninuno? Huwag kang magpaloko sa masamang taong ito. Ang ating ninuno ay may malawak na kapangyarihan. Matagal nang hindi bumababa ng bundok. Maliban sa ilang matatanda, wala pang nakakita sa kanya. Ngunit, mayroon akong paraan para matukoy ang ninuno. Ang sagradong kayamanan ng angka ng dugo, ang Blood King Sword, nakapatay na ng hindi mabilang. Naglalaman ng walang katulad na masamang enerhiya. Kung hawakan ng ordinaryong tao, maliligaw ang kanilang isip at sila'y masisira. Ngayon ang Blood King Sword ay nakabaon dito kahit ako ay hindi kayang bunutin. Alam ko na, kahit hindi pa namin nakikita, ang mukha ng ninuno, ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa langit, hindi siya ordinaryong tao. Tama. Ngayon tanging ang ninuno ng pamilyang Ye lang ang makakabunot ng Blood King Sword at makalilinis sa masamang enerhiya nito. Masamang enerhiya lang yan. Ako ay disipulo ng Maotian. Biyasa ako sa pagpapalayas ng masamang enerhiya. Kung hahawakan ng ordinaryong tao ang Blood King Sword, mababaw lang ay maliligaw ang isip, malalim naman ay masisipsip ang dugo, mamamatay ka agad. Ninuno, kaya mo itong bunutin, pakita mo naman sa apo ang iyong lakas. Tama. Tingnan niyo ako. Ito ang lihim na sining ng Maotian sa pagpapalayas ng masamang enerhiya na hindi ipinapasa. Nakita ba ng isang tao? Ito ang lakas ng ninuno. Ikaw, isang impostor lang, naglakas loob na gambalain ang pamilyang Ye. Medyo kakaiba ang espadang ito. Hindi kayang tanggapin ng Maotian art ang kapalit. Bunutin ang espada. Lolo? Lolo, ang lakas ng Blood King Sword, napakatindi. Kahit si Lolo, hirap pa rin ba itong bunutin? Nakita mo ba, kuya? Totoo, si Lolo. Nabunot niya. Kung kaya mong gawin ito, mahirap na ito. Sayang lang, tinatamaan pa rin ng kontra-epekto ng espadang ito. Ang yabang mo. Puno ng masamang aura ang espadang ito. Ikaw na walang silbi. Pag nahawakan mo ang espadang ito, magiging dugo ka. Tama, ang masamang aura ng Blood King Sword. Nalaman ko na, si Lolo ay nabunot na ang espada para patunayan siya. Pero ikaw, bakit hindi mo bunutin ang espada? Totoong may mamamatay. Huwag kang magpakabayani. Huwag kang mag-alala, isang espada lang ito. Grabe ang kayabangan. Ang masamang aura ng Blood King Sword na ito, kahit ang kuya ko, hindi rin niya kayang hawakan. Ikaw na walang silbi, iniisip mo pa rin na... May kaunting problema nga. Kung sumabog ang masamang aura sa itaas, maaapektuhan ang buong bulwagan. Nabunot niya nga. Imposible, imposibleng imposible. Imposibleng nabunot mo. Tatawa. Ang madilim na enerhiya sa espada ay inalis ko na. Ngayon kahit sinong ordinaryong tao ay kayang hilahin ito. Nahugot ko. Kaya ko na ring hilahin. Tama ang sinabi ng matandang ninuno. Ang madilim na enerhiya sa espada ay nalinis nga. Si Wenxuan din ay nahugot na. Ang madilim na enerhiya ay nalinis na, ngunit ako ang naglinis nito. Ngayon kahit isang 3 taong gulang na bata ay kayang hilahin, ano ang ikinagulat ninyo? Makikita ng lahat ng naroroon, malinaw na ang anting-anting ng aking matandang ninuno ang gumana. Upang alisin ang madilim na enerhiyang ito, ako ay napahamak. Siya ay nagpapanggap lamang
at sinamantala ang sitwasyon. Tama. Nasaksihan naming lahat ang hirap ng matandang ninuno sa paghila ng espada. Ang madilim na enerhiyang ito ay tiyak na inalis ng matandang ninuno. Mali ang pagdududa ni Ching Cheng sa matandang ninuno kanina. Patawarin po ninyo ako. Hindi ninyo ito kasalanan. Kasalanan niya lahat. Ang pagpapanggap. Tapos na. Tapos na ang lahat. Pinsan, ngayong malinaw na kung sino ang matandang ninuno, dali-dali nating dalhin ang walang silbing ito sa kulungan ng mga buhay na patay. Sabi mo, ikaw ang naglinis ng madilim na enerhiya sa espada? Oo, ako. Kung kaya mong linisin ang madilim na enerhiya, kung gayon, linisin mo ulit. Sige. Bakit ganito? Paano nangyari ito? Ang lakas ng galit na nasa enerhiya ng espada. Walang ni katiting na nabura. Isa lang naman siyang ordinaryong tao, di ba? Lolo? Hindi ko man lang makita ang tadhana ng taong ito. Huwag kang tumunganga. Nabuhay ang lolo niyo ng 800 taon. Akala mo ba ay madali akong kalkulahin? Satanismo. Nililinang niya si Lolo. Gamit ang satanismo. Ang lakas ng loob mong saktan ang lolo ko. Iniisip mo ba na walang kwenta ang pamilya Ye? Ay ang apo sa tuhod ko. Mahina pa rin ang lakas mo. Mag-ensayo ka pa ng 200 taon para magkaroon ka ng 10% ng kapangyarihan ko. Paano nangyari iyon? Ang kuya ko ay matagal nang matagumpay sa loob ng maraming taon. Nakapatay na siya ng di mabilang na mga dayuhan, hindi pa siya kailanman natalo, pero napatalsik siya sa isang daliri lang. Kaya pala naglakas loob siyang guluhin ang piging ng kasunduan ng pamilya Ye. Handang-handa na pala siya. Pakiusap sa 4 na eksperto ng lungsod ng yun, magkaisa kayong patayin siya. Binibining Ye, nandito na kaming 4 na magkakapatid. Dumating na ang 4 na dalubhasa. Gusto kayong imbitahin ng pamilya Ye na tumulong. Ang engagement party ng pamilya Ye, isang napakalaking kaganapan. Kami, 4 na magkakapatid, natural lamang na makisali sa kasiyahan. Sino kaya ang nangahas gumawa ng gulo sa engagement party ng pamilya Ye? Sino mang mangahas gumawa ng gulo, humanda sa kamatayan. Nakita muli kayo, 4 na paslit. Binibining Ye, ang gumugulo na sinasabi nyo, baka siya iyon. Ang taong ito ay umaabuso sa kanyang salamangka, gumagawa ng mga masasamang bagay. Ang pamilya Ye ay handang magbigay ng malaking halaga para pakiusapan ng 4 na walang kaparis na dalubhasa na hulihin ang taong ito. Ang 4 na walang kaparis na dalubhasa, mas malakas sila sa akin. Hindi ka na makakatakas ngayon. 4 na Ginoo, pakitulungan niyo po kami. 4 na paslit. Kumilos na kayo. Aray ko. Yung binibining Ye, sumasakit ang tiyan ko ngayon, mukhang hindi ko kayang pagbigyan ng hiling mo. Kung gayon, ikaw. Manganganak ng pangalawa, ang aming si Laifu. Kailangan kong bumalik para tingnan. Aray ko, ang binti ko. Aray ko, sumasakit din ang binti ko. Hoy, huwag kang umalis. Huwag kayong umalis. Kayong mga suwail na apo, hindi ko alam kung paano ipinanganak ng Xiao Juan ang lahi niyong ganyan. Ngayon ay dahil sa 4 na dalubhasa, ay hindi maganda ang pakiramdam. Kaya binigyan ka namin ng pagkakataon na magpatuloy sa buhay. Chingmei, nakita mo na lahat. Ang demonyong ito, pati ang pamilya Ye, ay pinangahasang saktan. Bilisan mo at huwag mo na siyang kausapin pa. Kahit ano paman, siya ang nagligtas ng buhay ko. Ako. Hindi ako makikipag-away sa inyong mga bata. Ang lola ninyo, sobrang nasisiyahan ako. Sa makalawa na ang magandang araw? Ang kasal ay sa makalawa na lang. Ako ang matandang ninuno ng Ye family. Ang ikakasal kay Binibining Su ay ako. Gusto mo pang bumunot ng espada ulit? Kahit marunong kang mangkukulam, kami, ang mga inapo ng Ye family. Hindi ka pa rin namin kikilalanin bilang matandang ninuno. Tama. Kami, ang mga Ye family, ay nagkakaisa. Ang aming mga apo ay nasa buong mundo. Sige, patayin mo kaming lahat. Dumating ang matandang ninuno ng Ye family, si Ye Haicheng. Pilitin ang matandang ninuno na patayin ang apo. Kabaliwan lang ito. Pilitin ang ninuno na patayin ang kanyang apo. Kalokohan ito. Ginang,
Siya ang Panginoon ng Kayamanan, si Ye Haiching. Sinasabing ang kanyang kayamanan ay katumbas ng pinagsamang kayamanan ng top 100 sa Global Rich List. Ang pamilya Ye ay talagang may malaking kapangyarihan. Kahit si Ye Haicheng ay isa rin sa mga inapo ng pamilya Ye. Lolo Haicheng, sa wakas, dumating ka na. Sa mga inapo ng pamilya Ye, ikaw lang ang nakakita kung ano ang itsura ng lolo. Bilisan mo at ilantad ang taong ito. Manloloko, ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa bawat isa sa pamilya Ye at sirain mo ang iyong mga mata. Baka hayaan ka pa naming mabuhay. Ang bilis gumaling ng mukha mo? Ikaw, Wensuan, ano ang sinabi mo kanina? Lolo Haicheng, ginagaya niya ang lolo, ginugulo ang engagement party, dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad. Sabihin mo ulit. Lolo, naengkanto ka rin ba? Siya, ginagaya niya ang lolo. Ulitin mo pa. Hindi! Lolo, bakit mo ako sinasaktan? Bata, ang dami mong dalang magagandang bagay. Talagang pinag-isipan mo. Naaalala ka ng ninuno mo. Sino ka? Ako ang ninuno ng pamilya Ye. Hindi mo pa ako nakita, no? Normal lang yon. Mabuti. Niloko mo pa kami sa pamilya Ye. Paano mo nagawang saktan ng ninuno? Ikaw na bata ka. Lolo, bakit niyo sinasaktan ang ninuno? Mga gunggong, papanagutin ko kayo mamaya. Ang aking ama ay si Ye Changhe. Ang inyong abang lingkod ay si Ye Haicheng. Yumuyo ko ako sa ninuno. Yumuko tayo sa ninuno. Panginoon ng Kayamanan. Lumuhod ang Panginoon ng Kayamanan sa manlolokong ito. Sumasamba po kami, Lolo. Yumuko ang may-ari ng kayamanan sa impostor na ito. Bumangon ka. Aba, anak pala ni Long River. Ang papa mo rin ay ilang taon kong ginamot at ngayon ay nakakatayo na siya. At ikaw, ang bata-bata mo pa, hubanin ka na. Mamaya, bibigyan kita ng return spring pill. Sa ngalan ng aking ama. Salamat po, Lolo. Ay, si Long River ay isa rin sa aking mga apo. Maliit na bagay lang yan. Miss, hindi ko inasahan na ang lolo ng pamilya Ye ay ganito kabata. At iniligtas ka pa niya. Ito ay tunay na tadhana. Lolo, nagkakamali po ba kayo ng pagkilala? Ang bata-bata niya, paano siya magiging lolo ng aming pamilya Ye? Hindi nagbabago ang anyo ng lolo, hindi ako magkakamali ng pagkilala. Kayo ang mga walang nakikita na nagdala pa ng impostor. Hindi ba kayo magpapakumbaba sa lolo? Tapos na. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa lolo. Lolo, nagkamali po ako. Lolo, alam po namin na nagkamali kami. Patawarin po ninyo kami, Lolo. Sige na, mga kabataan lang kayo. Hindi ko kayo sinisisi. Salamat po, Lolo. Ikaw na matandang yan, nagtangkang magpanggap bilang lolo. Mga tao, italinin niyo siya at ikulong sa Dead Alive Dungeon, magpakailanman, hindi siya makakaahon. Opo. Tigil. Basta na lang kayo nagkukulong ng tao sa Dead Alive Dungeon. Ang pamilya Ye, akala nyo ba'y kaya nyo nang kontrolin ang lahat? Matandang Ginoo, kung gusto kayong ikulong ng pamilya Ye, ang pamilya Do, ipagtatanggol ko kayo. Do family? Pamilyar? Mangahas kang gumawa ng gulo sa hapunan ng kasal ng aking ninuno, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Kuya, Golden Vajra Technique. Marunong ka pala ng Golden Vajra Technique. Kuya, ano ang Golden Vajra Technique? Hindi mo rin ba siya matatalo? Ang Golden Vajra Technique ay isang nawawalang makapangyarihang sining. Ang nagsasanay nito ay hindi tinatabla ng bala at sibat. Hindi ko siya matatalo. Mula ngayon, ang pamilya ninyong Ye, hindi na ang bida ng mundo. Ang taong nais patayin ng pamilya ninyong Ye, akin, ang pamilyang Do, ay pagtatanggol. Ang babaeng nais pakasalan ng pamilya ninyong Ye, akin din, ang pamilyang Do, ay kukunin. Ikaw. Matandang Jisoo, ito ang alok ng kasal mula sa aming pamilya Do. Papakisuri. Hindi ko tatanggapin ang alok mo. Umalis ka na.
Isang tao lang ang asawa ko, si Ching Mei, at hindi kita pakakasalan. Inakala nyo bang kapag kumampi kayo sa pamilya Ye, ay may buo na kayong proteksyon? Sinasabi ko sa inyo, ang aming pamilya Du ay unti-unting papalit sa pamilya Ye. Ang aming pamilya Du ay... Sino mo si Du Sanchuan? Mukhang ang matandang ninuno na ito ay hindi rin naman ignorante. Alam pa pala ang pangalan ng aking lolo. Ninuno, ang lola ng pamilya Du ay anak nyo rin. Ang pamilya Du ay may dugo rin ng pamilya Ye. Talaga bang papabayaan nyo ang pamilya Du na tuluyang bumagsak? Sige. Dahil anak ko ang pinagmulan mo, kaya sa iyo ito, ibibigay ko ito sa iyo para mapalakas ang iyong mga supling. Salamat, Ninuno. Apo pala sa labas? Tayong lahat ay pamilya. Huwag na kayong mag-away. Sino ang kapamilya mo? Ang aming pamilya Do ay unti-unting papalit sa inyong pamilya Ye. Paano mo nagawang bastusin ang ninuno? Hindi. Hindi ko binastos ang ninuno. Buong pamilya Ye ang tatapakan ko. Huwag masyadong mainit ang ulo, binata. Kahit pa nagsasanay ka ng diamond art, hindi ka pa rin matatalo ang lolo't lola. Hanggat buhay ang lolo't lola, hindi na makakaupo ang inyong pamilyang Du. Ang tiyan ko, hindi na kaya. Ang tiyan ko, Lason pala ito ng damong nakakapanakit ng puso. Sanchuan? Oh, Sanchuan? Binigyan kita ng damong nakakapanakit ng puso para protektahan ang sarili mo. Matagal ko nang pinahalo ang damong nakakapanakit ng puso sa tubig. Hiling ang kampana. Parang pinapakain sa libu-libong langgam. Sino pa ang gustong sumama sa pamilyang Ye? Subukan lang! Ang lahat ng narito ay mga piling tao, nalason sila ng pamilyang Du. Tapos na. Ayos lang. Nandyan ang lolo't lola. Hindi magulo. Dumating na ang aking pagsubok sa pag-ibig, nawawala na ang aking kapangyarihan. Ano na ang nangyari kay tatay? Kailangan nating magpakasal kaagad para mailigtas ang tatay mo. Ang lolo't lola ng pamilyang Ye nyo ay marunong ding manguto. Walang makakapagpagaling sa lason ng damong nakakapanakit ng puso. Hindi kaya gusto mo lang samantalahin siya? Paano mo nilalait ang lolo't lola? Papatayin kita. Sa tingin mo ba may laban ka? Ikaw. Sukayuan? Huling tanong ko sa iyo. Tatanggapin mo ba ang handog? Tatay. 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 Huling pagkakataon. Pumapayag ka ba o hindi? sige, huwag ka nang umiling. Ano mang sabihin mo ay susundin ko. Kayo, sa loob ng 3 araw, tapusin nyo na ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa pamilya Ye. Kung hindi, ipaparamdam ko sa inyo araw-araw. Ang pakiramdam na kinakain ng anay ang inyong katawan. Kanselahin ko na agad ang lahat ng order ko sa pamilya Ye. Huwag ka nang umiling, pumapayag ako, lahat ay susundin ko. Kayo? Hindi ba kayo natatakot sa paghihiganti ng pamilya Ye? Sinabi ko na. Mula ngayon, walang kwenta na ang pamilya Ye. Pagkatapos ng 3 araw, ako mismo ang kukuha sa babae ng inyong matandang ninuno para ang inyong pamilya Ye ay mawalan ng mukha. Ikaw. Tara na. Lolo, kahit po kayo ay walang paraan para solusyonan ang lason ng damong nakakasira ng puso. Kayang gamutin. Kung ganoon po, Lolo, mangyaring tumulong kayo para iligtas ang mga nalason at puksain ang pamilya Du. Sa totoo lang, ang pamilya Ye at ang pamilya Du ay may kaugnayang dugo. Ano? Lolo, ano po ang sinasabi nyo? Ang pamilya Du at ang pamilya Ye
ay magkadugo pa rin? Dati, may anak akong babae na pinakasalan sa pamilya Du. Ang mga miyembro ng pamilya Du ay ang kanyang mga inapo. Kaya po ba ang Golden Vajra Technique ay kayo rin po ang nagturo sa pamilya Du? Ang pamilya Du ay humina at ang kanilang mga inapo ay lumapit sa akin. Binigyan ko sila ng ilan, mga gamit na pananggalang. Hindi ko inakala na ang mga miyembro ng pamilya ay hindi magkakakilala at nagkaganito. Ano ba ito? Ang anak na babae na may ganito kagandang pagkakataon, hindi man lang tayo iniisip. Lola, pinapanigan mo ang iba. Aray ate. Wenchuan, paano ka makikipag-usap sa lola? Nagkamali ako, hindi na po. Wuke, dahil ikaw ang nagbigay nito, kaya mo itong gamutin, di ba? Ang damong walang puso ay walang lunas. Tanging sa paglilinis lamang ng mga ugat, sa pamamagitan ng kapangyarihan, ang lunas. Ngunit ang aking kapangyarihan ngayon ay nawala, malayo sa sapat. Sinabi mo kanina, kung magkaroon ng wedding night, babangon ang iyong kapangyarihan. Kapag natapos ang aking pagsubok sa pag-ibig, natural na babalik ang aking kapangyarihan. Ako, handa na ako. Susunod, ano ang gagawin ko? Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Ang karangalan ng isang babae ang pinakamahalaga? At ngayon ay nauuso na rin ang malayang pag-ibig, hindi na pinagtatali ang mga kasal. Kung magbabago ang isip mo ngayon, huli ka pa? 800 taong gulang ka na ba talaga? Aba, oo naman. 800 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin nakaranas ka ng dinastiyang Ming? Hindi ito kapani-paniwala. Ang sinasabi mo, iyong Ming Dynasty na itinayo ni Zhongba, di ba? Zhongba? Ma'am, ang pangalan niya, ako pa ang nagpalit. Ikaw ang nagpalit? Ang tinatawag na Zhang ay isang matalim na armas. Ang asawa ko, isa palang matandang relikya na galing sa Ming Dynasty at buhay pa hanggang ngayon. Teka, noong panahon ninyo, dapat siguro Fujun ang tawag, di ba? Kung gayon, Fujun dahil napakagaling mo, paano bumagsak ang Ming Dynasty? Noong panahong iyon, nagsasanay ako sa bundok. Tapos nang matapos ang pagsasanay ko, biglang nagbago ang lahat sa ibaba ng bundok. Ang ibig mong sabihin, dahil lang sa isang idlip ng Fujun, lubusan nang nagbago ang takbo ng kasaysayan? Naaalala ko pa, 200 taon na ang nakalipas nang bumaba ako sa bundok. May ginagawa silang westernization movement sa ibaba. Nagtatayo pa sila ng riles. Dahil lang, nakita nila akong lumilipad gamit ang espada. Agad na tumigil sa ginagawa niya ang matandang babae. Simula noon, hindi na ako bumaba pa sa bundok. Fujun, iyong matandang babae na sinasabi mo, si Empress Dowager Cixi kaya iyon? Parang iyan nga ang pangalan. Mga bagay na nangyari 200 taon na ang nakalipas, hindi ko na rin masyadong maalala. Napakagaling na tao talaga ng Fujun. Masuwerteng masuwerte. Si Qingmei. Fujun, simulan na natin. Asawa, anong nangyari? Paano namang walang epekto? Asawa, hindi kaya? Isang beses lang hindi sapat? Hindi. Hindi lang hindi bumalik ang aking kapangyarihan. Bagkus, lalo pa itong humina. Kung gayon, paano na ang laso ni tatay at ng lahat? Huwag kang mag-alala. Kahit hindi bumalik ang aking kapangyarihan, tinitiyak ko, hindi. Hahayaan kong umatake ulit ang lason ni tatay. Hahanapin ko ang isang tao. Ikaw? Kailangan mong bumalik. Tiyak. Ninuno, dapat akong mamatay. Hindi ko inasahan ang aking mga apo. Gumawa ng ganitong bagay. Ngayon din ay aalisin ko si Dulay sa talaan ng aming pamilya. Sanchuan o Sanchuan, ang ibinigay ko sa iyo ay para sa iyong proteksyon. Nais mong gibain ang pamilyang Ye? Hindi. Ninuno, wala akong inilabas na gamit. Si Dulay ang hindi mapagkakatiwala ang apo, ang nagnakaw. Ninuno,
Sumusumpa ako. Tiyak na ang suwail na anak na iyon ang gumawa ng desisyon ng mag-isa. Lolo, talagang walang alam tungkol dito. Tumahimik. Sa harap ng ninuno, wala kang karapatang magsalita? Ngayon din tatawagan ko si Dulay, ang hindi mapagkakatiwalaang apo, upang lumuhod at humingi ng tawad sa inyo. Ano po ang nangyari kay Lolo? Halimaw, tingnan mo ang ginawa mo. Bumalik ka rito agad. Lolo, ang tungkol sa hard corroding grass, alam niyo na po. Huwag po kayong mag-alala. Dahil nandito ako, paniguradong lulubugin ko ang pamilya Ye. Para sa pamilya natin, ang pamilya Du, para maging maunlad. Sino ang nagsabi sa iyong galawin ng pamilya Ye? Lolo, huwag na po kayong makialam dito. Nakita ko na. Ang mga tao sa pamilya Ye, puro sila basura. Hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Tingnan mo ang pinagagagawa ng anak mo. Naglakas loob siyang patayin ang tawag ko. Tingnan mo ang gawa ng anak mo. Naglakas loob siyang ibaba ang tawag ko. Ninuno, itatakwil ko na si Dulay sa angkan ng Du. Kasalanan ko ang lahat. Ninuno, dahil anak mo rin ang aking ina, pakiusap, huwag mong lipulin ang buong angkan ng Du. Mag-iwan ka ng kahit kaunting dugo. Tama na? Hindi naman ako, kasing lamig ng iniisip ninyo. Sumama kayo sa akin sa Yuncheng, ayusin natin ang bagay na ito, at malalampasan na ito. Ang aking kapangyarihan, ni ang paglipad sa espada, hindi ko na magawa. Ninuno, bakit hindi kayo lumilipad? Hindi pa ako nakakalampas sa aking pagsubok sa pag-ibig, unti-unting nawawala ang aking kapangyarihan. Sumakay na lang tayo sa malaking ibon. Wala ng kapangyarihan ang ninuno. Kapag nalampasan ko na ang pagsubok sa pag-ibig, natural na babalik ang aking kapangyarihan. Hindi nyo kailangang mag-alala. Ngayon ang araw ng kasal, bakit hindi pa rin nakakauwi ang ninuno? Ang ninuno niyo, nanloloko lang ng babae. Sinamantala niya ang aking binibini, tapos ay naglaho na. Ay ikaw. Ang ninuno ay talagang hindi ganoong uri ng tao. Ginagawa niya ito. Tiyak na may sarili itong kahulugan. Ngunit ngayon ang mga miyembro ng angkan ng Du, malapit na silang dumating. Wala ang ninuno. Walang sinuman ang makakatapat sa kanila. Ang inyong angkan ng Ye ay hindi ba namamayagpag sa militar, politika at negosyo? Bakit ngayon ay ang maliit na angkan ng Du, hindi nyo pa rin matalo? Itay, naniniwala ako sa kanya. Tiyak na babalik siya. Ang kanang Ye, narito na ang inyong katapusan. Nandito ako. Walang makakapag-alis kay Binibining Su. Ikaw, kayong mga pamilya Ye, matagal nang hindi tulad ng dati ang pamilya Ye. Sinasabi ko sa inyo, ang mga kaibigan ng pamilya Ye ninyo, ngayon ay lahat ay nasa panig na ng aming pamilya Du. Ang inyong pinakamayamang tao sa pamilya Ye, hindi dumating, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon mismo, ang lahat ng shareholder ng pondo ni Ye Haicheng ay nag-withdraw ng puhunan. Siya, hindi na siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Ngayon, baka, nangangalap siya ng pondo sa buong mundo. Dulay, sobra ka na. Kuya? Kuya? May banal akong kapangyarihan mula sa aming ninuno, hindi mo ako kaya. Dulay, ang pamilya Du at pamilya Ye ay iisa lang. Dumaan din sa iyo ang dugo ng ating ninuno. Gagawin mo ba talaga ang lahat? Hindi mo siguro sasabihin, ang lolo't lola ng inyong pamilya Ye ay ang lolo't lola rin ng aming pamilya Du, di ba? Puro kakalokohan! Ang lolo't lola ng aming pamilya Du ay Du ang apelyido. Kayo ay Ye ang apelyido. Mga taga-pamilya Ye, mga taga-pamilya Ye, sa harap ng pagbagsak ng pamilya, anumang kasinungalingan ay kaya ninyong sabihin. Totoo yan, ang pamilya Du ninyo ay inapo ng anak na babae ng ating ninuno. Ang inyong banal na kapangyarihan ay... Wen Swan. Sinuntok mo ako? Sinusuntok ka talaga. Kayo sa pamilya Ye ay kumapit sa amin sa pamilya Du. Ngayon lumuhod kayo at magbigay pugay. Pagkatapos, tawagin ninyo akong lolo. Dulay, bilang magkaparehong inapo ng ating ninuno, hindi ka ba natatakot na magalit ang ninuno? Ano naman kung magalit siya?
Nakatayo ako dito ngayon. Nasaan siya? Magalit? Sa tingin ko, matagal na siyang nagtago. Hindi ko alam kung saang bundok siya nagtatago. Ye, Wuke. Saan ka ba talaga pumunta? Lolo, nasira ang kotse. May problema ang makina. Pagdating namin doon, kasal na ang inyong lola sa iba. Lolo, huwag kayong mag-alala. Pagdating namin doon, lahat ng problema ay malulutas. Kung mangahas ang batang Dulay na gumawa ng labis, tatanggalin ko siya agad sa pamilya Du at ipauubaya ko sa lolo ang pagpapasya. Lolo, bumalik na kayo agad. Aagawin na ang lola. Ano? Kinasal na ang asawa ko sa iba? Bahagya nang bumalik ang kapangyarihan ko, pero hindi ko siguro kayo madadala. Mauuna na ako, sumunod kayo agad. Binibining Su, sumama ka sa akin. Hindi pa dumarating ang asawa ko. Hindi ako pupunta kahit saan. Ang matandang iyon mula sa pamilya Ye ay isang duwag na. Hindi siya darating ngayon. Darating siya. Ikaw? Chingmei, sumama ka na lang kay Batang Du. Ang matandang angkan ng pamilya Yi na iyon, hindi siya darating. Niluloko ka lang niya. Darating siya. Tatay, Binibining Su, limitado ang pasensya ko. Ayaw mo namang makita ang tatay mo na mamatay sa harap mo, di ba? huwag ka nang umuga. Huwag na. Ako. Makulit. Akala ko hindi ka na babalik. Huwag kang matakot. Ay, perpektong nalutas na ang problema. Oh, Apo. Wala ka ng kampanilya, ang lason ng puso, hindi na rin maaring mag-trigger, ano pa ang iyong galaw? Mabuti. Kapag nalutas na kita, ang pamilya Ye ay masisira, hindi ko na kailangan pang maging abala sa kung saan-saan. Oh, Apo, ang yabang mo naman. Ninuno, nakaraos ka na sa pagsubok sa pag-ibig. Bumalik na ang iyong kapangyarihan. Hindi ko rin alam kung bakit, bigla na lang bumalik. O butihing manugang, hindi mo siya pwedeng palampasin, ha? Bumalik na ang kapangyarihan ng aming ninuno. Maghintay ka na lang ng pagmamakaawa, ha? Kayo ang dapat lumuhod at magmakaawa. Kahit pa dumating ang matandang ito, wala nang mababago. Ikaw, bakit ang lakas mo? Oh, Apo, humingi ka ng tawad, magpakita ka ng kahinaan, at tapos na ang isyong ito. Ninuno, hindi mo siya pwedeng palampasin. Siya ang sumampal sa mukha ko. Ay, iyan ang problema. Mayroon laging kapalit ang bawat sampal. Ibalik mo ang sampal. Tinatawag ka ng lolo, bilisan mo. Maglakas loob ka? Tigil. Pinasampal mo ako? Ako! Sige, sampalin mo. Ituloy mo ang pagsampal. Ay, hindi maganda. Nawala na naman ang mahika. Tuloy ang laban. Lolo, tulungan mo ako. Ang kapangyarihan ko ay panandalian lamang. Magtiis ka muna sandali. Pigil. Pigil. Ikaw ang lolo ng pamilya Ye, tama? Sa harap ninyong lahat, sasakalin ko siya. Wag. Bakit hindi ito gumana? Lolo, wag mo nang isipin kung gumagana ba ang kapangyarihan mo. Masasakala si Wen Shuan. Maliit na bagay lang iyan. Tutal, sa loob ng ilang dekada, mamamatay din siya sa katandaan. Wag, Lolo. Iligtas mo ako. Iligtas? Paano ka ililigtas? Unahin ka muna. Susunod na siya. Walang hiya. Napakapanghas niyang pagmalupitan ang aming mga Ye. Buhay kapalit ng buhay? Gumamit ng blood sacrifice. Tunay ngang malalim ang pagkakapatiran. Ayos lang ba si Wen Shuan? Ayos lang Ayos lang ako? Bakit biglang naging napakalakas ng pinsan ko? Isinakripisyo ng pinsan mo ang kanyang buhay.
para lang makakuha ng lakas. Pero pansamantala lang din ito. Malapit na ang oras ng sakripisyo. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal makakatagal. Pinsan, Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. wag. Teka, Matanda, ano na naman ang sasabihin mo? sayang talaga. Tulad mo, sa pamilya Ye at pamilya Du, itinuturing kang talentado sa paglinang. Pero may patakaran ako. Hindi ko pwedeng dungisan ang kamay ko ng dugo ng sarili kong angkan. Kung hindi, ako mismo ang kikilos. Matanda, hindi mo naman siguro sasabihin na ikaw ang sa pamilya Do namin, ang ninuno, para lang mabuhay. Wala ka ng kahihiyan. Sa totoo lang, magaling ka. Ang lolo mo, si Du San Juan, dala-dala na ang talaan ng pamilya. Papunta na rito. Handa ka ng itakwil mula sa pamilya Du. Dulay, binibigyan ka ng laging pagkakataon ng ninuno. Kailangan mo bang tuluyang gawing masama ang lahat? Ikaw? Karapat-dapat ka bang banggitin ng lolo ko? Kapag napuksa ko na ang pamilya Ye ninyo? At naging pinakamataas ang pamilya Do namin. Sa panahong iyon, siguradong pupurihin ako ng lolo ko. Pinsan, May dugo na ang mga kamay mo, hindi na rin kita matutulungan. Puta, sa likod lang magaling magsalita, di ba? Sige, ikaw ang uunahin ko ngayon. Ako, sasama ako sa iyo. Pakiusap. Huwag ka nang manakit ng iba. Umalis ka. Uunahin kitang sakalin. Demonikong hayop. Lolo, tatay, bakit po kayo narito? Kung hindi kami dumating, hindi namin malalaman ang lakas ng loob mo. Na maglakas loob na nakawin ng heart-eating grass na iniwan ng ninuno. Dulay, bakit hindi mo kinonsulta ang pamilya sa napakalaking bagay na ginawa mo? Tatay, ang heart-eating grass na ibinigay ng ninuno bilang banal na kapangyarihan ay para sa pagbangon ng pamilya Du upang maging pinuno ng mundo. Du San Juan, may kakaibang galing ang apo mo. Tingnan mo ang ginawa niya sa apo ko sa pamilya Ye. Ninuno, sa nangyari ngayon, ang pamilya Du ang may kasalanan. Ang pamilya Du ay handang magbayad. Kaya ba ng pamilya Do na bayaran? Talunan, nagmamayabang ka pa? Tumahimik. Sinabi kong tumahimik. Hindi ka pa ba nasiyahan sa problema mo? Lolo, huwag na muna kayong makialam dito. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya Du. Para sa pamilya Du? Ang kinabukasan ng pamilya Du, sinira mo na. Hindi ka pa ba luluhod at humingi ng tawad? Lolo, Lumuhod. Lolo, ang lahat ng ginagawa ko ay para talaga sa pamilya Du. Hintayin nyo. Ibababa ko na ang pamilya Ye mula sa pedestal. Hayop ka. Hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali? Lolo, na nakaluhod na ako, ano pa ba ang gusto nyo? Hindi sa akin, kundi sa ninuno ka lumuhod. Lolo, anong sinasabi mo? Siya ang ninuno ng pamilya Ye? Hindi kami? Nangahas ka pang kwestiyonin ang sinasabi ko? Lumalakas ang loob mo? Hindi ka na rin nakikinig sa akin? ang aming ninuno hindi rin ganoon kadali kilalanin, lalo na ikaw na isang hamak. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagsasalita ka pa rin ng pabalang? Bilisan mo at humingi ng tawad. Ninuno, ako ay nagkamali. Patawarin niyo po ako. Kanina itinulak mo rin ang iyong lola, magbigay galang ka rin sa kanya. Pinapabigyan mo ako ng galang sa isang babae. Kung pinapabigyan ka, gawin mo. Bakit ang dami mong sinasabi? Mamamatay ako pero hindi ko bibigyan ng galang ang isang babae. Walang kakulangan. Huwag na lang kaya, ikakasal pa tayo. Lahat ayon sa gusto mo. Maliit na apo? Masama ang iyong pag-iisip? Ngayon ay sirain mo ang iyong kakayahan sa martial arts. Ang nangyari ngayon ay kalimutan na. Ninuno. Pinagawa lang siya ng ninuno na sirain ang kanyang martial arts. Ito ay isang malaking biyaya na. Ano pa ang gusto mo? Hindi tama ang pag-uugali. Ang ganitong tao na may lakas ay isang kalamidad sa lipunan. Hayop. Dare ka bang tumingin ng diretso sa matandang ninuno? Hindi ka pa baluluhod? Gusto kong hamunin ang matandang ninuno. Huwag mong subukan ang iyong sarili. Ikaw lang, naglakas loob na hamunin ang aming matandang ninuno? Gago, naglakas loob kang makipaglaban sa matandang ninuno? Ayaw mo na bang mabuhay? Ang kapangyarihan niya ay minsan gumagana, minsan hindi.
Wala akong pakialam kung anong matandang ninuno ka. Ang kapangyarihan ang mahalaga. Hanggat mas malakas ako kaysa sa iyo. Ako ang matandang ninuno. Matandang ninuno. Matandang ninuno. Bakit hindi gumagana ang kapangyarihan mo? Nawala na naman ng kapangyarihan ang matandang ninuno. Ayos ka lang ba? Kamusta? Ayos lang ako. San Juan, ito ba ang pinili ng inyong pamilya, Du? Hayop, anong gagawin mo? Ibibitin mo ba ang buong pamilya Du sa gulo? Lolo, nakita mo na. Hindi siya kalaban ko. Hanggat mapuksa natin siya, ang pamilya doon natin ay aangat, papalit sa pamilya Ye. Gago? Siya ang matandang ninuno ng pamilya Do natin. Abalang-abalang ka bang magtaksil sa iyong guro at pumatay sa iyong ninuno? Tay, nakita mo na rin. Hindi talaga siya kalaban ni Xiaolei. Hindi namin siya kailangan para protektahan kami. Hindi niya nga kayang protektahan ang kanyang sarili. Ikaw, abalang-abalang ka bang magtaksil sa iyong guro at pumatay sa iyong ninuno? Tay, si Xiaolei lang ang anak ko. Ginagawa niya rin ito para sa ikabubuti ng pamilya Du. Nakita mo na rin, si Ye Wuke, hindi niya talaga matalo si Xiaolei. Mga walang hiya. Kung wala ang matandang ninuno, nasaan ang pamilya Do natin ngayon? Kung gusto ninyong galawin ang matandang ninuno, dadaan muna kayo sa bangkay ko, tapakan. Pinsan, bakit palaging nawawala ang kapangyarihan ng lolo natin? Ang lolo natin ay dumadaan sa isang pagsubok ng pag-ibig at ang pagsubok na ito ay may kinalaman sa lola natin. Napansin ba ninyo? Tuwing naghihirap ang lola, bumabalik ang kapangyarihan ng lolo? Lola, Lolo, nakita mo na, hindi niya ako kayang labanan. Kapag napuksa natin siya, lahat ng pag-aari ng pamilya Ye ay mapupunta na sa atin, sa pamilya Du. Tatay, ang kanyang dugo ay lampas na sa 9 na henerasyon. Wala na siyang koneksyon sa atin. Ito. Mga guwardiya, dalhin niyo ang matandang Ginoo pababa. Anong gagawin ninyo? Wenshuan, Ate, anong ginagawa mo? Hindi pa bumabalik ang kapangyarihan ni Lolo. tanging si Lola lang ang makakatulong sa lolo para bumalik ang kanyang kapangyarihan. Gusto kong mawalan kayo ng lahat, pamilya Ye. Gusto kong dahan-dahan kayong malugmok, pamilya Ye. 800 taon na, palaging may mga suwail na inapo, pero wala pang sino man ang naglakas loob na suwain ang aking mga sinasabi. Xiaolei, wala na siyang kapangyarihan. Patayin mo siya. Napakasama talaga. Qingmei? Hanggang dito na. Alang ako makakasama sa'yo. Namali ang tira, pero ayos lang, sandali na lang, at makakasama mo na siya. Mamatay ka na. Sa wakas, babagsak na ang pamilya Ye at kami, ang pamilya Du, ang mamamahala sa mundo. Wala na raw siyang kapangyarihan, di ba? Bumalik na ang kapangyarihan ng lolo. Sa wakas, bumalik na ang kapangyarihan ng Lolo. Ako, buhay pa ako. Tandaan mo, huwag kang maging ganito katanga. Sa susunod na makaharap ka ng anumang bagay, magtago ka sa likod ko. Gusto pa ba ninyong subukan ang kakayahan ng ninuno ninyo? Nagpapanggap lang siya. Mukhang naghihingalo na lang siya. Mamatay ka na. Lumuhod kayo. Ang kalamidad na iyon ng Lolo, tapos na ba? Tama. Ang aking utang na damdamin ay nabura na. Ang aking mahika hindi na magiging pabago-bago. Ninuno, kayo po ay isang taong may malawak na pangunawa. Patawarin niyo na lang po kami, ang mga nakababata. Ngayon nyo lang ba nalaman na kayo ay mga nakababata? Kung hindi lang bumalik ang kapangyarihan ng ninuno sa tamang oras, kami, ang pamilya Ye, ay pupuksain na ninyo, hindi ba? Ninuno, nagkamali po ako. Ninuno, malalim ang kasalanan na ginawa nilang dalawa. Hinihiling ko lang po na alang-alang sa dugo. Iligtas niyo po ang kanilang buhay. Ikaw, San Juan, hindi ka nagsalita kanina, di ba? Ninuno ko, kinidnap ako ng 2 walang galang na inaapo na ito. Gusto mo rin bang makita ang apo mo kung hanggang saan siya makakarating at kung kaya niya nga ba akong ibagsak? Tama ba? Hindi.
ni ninuno ko. Wala po akong ganyan. Paano naman po ako magkakaroon ng ganoong masamang hangarin? Ninuno ko, nabulag po ako. Sa kasakiman, pakiusap, bigyan niyo po kami ng pagkakataong mabuhay. Hindi nyo talaga iniisip na nagkamali kayo. Natatakot lang kayong mamatay. 800 taon na. At ang pagpatay sa sariling dugo at pagsuway sa nakatataas ay karaniwan pa rin. Ninuno ko, kusa ko pong isusuko ang aking martial arts. Pakiusap, pakawalan niyo na po ang pamilyang Du. Binigyan kita ng pinakamagandang pagkakataon, pero hindi mo pinili. Pero nakalimutan mo, ang pag-akyat sa langit at ang pagbagsak ay halos magkadikit lang. Hindi ko dudumihan ang kamay ko ng dugo ng sarili kong angkan. Kayo na ang bahala. Mga tauhan, ikulong ang tatlong ito sa kulungan ng mga buhay na patay. Hindi sila makakatakas kailanman. Ninuno ko. Sa wakas, natapos na ang lahat. Du, nakontrol na ang Yahay City? Gusto mo bang pag-usapan ng isang kooperasyon? Sino kayo? Kung sino kami, hindi mahalaga. Kailangan mo lang tandaan. Kami ang iyong mga katulong. Nahuli ang lolo ko. Anong gagawin? Kung nahuli. Matanda na rin naman siya at hindi na rin naman siya mabubuhay ng ilang taon. Mas mahalaga pa rin ang kasal ko. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Alam niyo ba kung sino ako? Paano niyo nagawang sakta ng pamilya Ye? Gusto niyo na bang mamatay? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ang hari ng kayamanan? Nabalitaan ko na. Si Master Du ay may tingin na sa pamilya nyo, ang pamilya Ye ay mawawasak. Sinasabi ko sa iyo, hanggat nabubuhay ang aming ninuno, hindi magtatagumpay ang mga plano ninyo. Ang inyong ninuno sa pamilya Ye ay hindi kayang talunin si Master Du. Anong proteksyon pa ang pinag-uusapan? Ikaw ang pinansyal ng pamilya Ye. Kung wala ka, ang pamilya Ye ay magkakawatak-watak. Sinasabi ko sa iyo, ang aming ninuno ay walang kalaban-laban, ang pamilya Du ay isang walang kwentang bagay lamang. Narinig ko na. Guguluhin ni Master Du ang kasal ng pamilya nyo ngayong araw. Magdadagdag ako ng kaunting katuwaan sa magandang palabas na ito. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng pamilya Ye kapag nakita kanilang ganito. Paano niyo nagawang pagbantaan ang aming ninuno? Napakawalang hiya ninyo. Kapag nawala ang pamilya Ye, mababagsak ang pamilya Ye. Sa panahong iyon, ang aming pamilya Liu ay makakakuha rin ng bahagi. Maligayang pagdating sa kasal ng aming ninuno sa pamilya Ye. Ngayon, tawagin natin ang ninuno upang salubungin ang nobya. Nagsisimula na ang seremonya ng kasal. Sa napakahalagang eksena na ito, paano tayo mawawala ang pamilya Liu? Maliit na bata, sino ka? Lolo, ito ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Liu, si Liu Chuanje, ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa bansa, pero hindi namin siya inimbitahan sa kasal. Dahil kasal ko ito, ang dumating ay panauhin, maghanap ng upuan at umupo. Talagang napakalaki ng pagtitimpi ng matandang ninuno ng pamilyang Ye. Hindi rin ako dumating na walang dala. Naghanda ako ng malaking regalo para sa inyo. Salamin, walang problema ang salamat sa iyong kabaitan. Ang marangal na pamilyang Liu, ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa bansa, napakadukha ng regalo, salamin lang ang ibinigay. Gusto mo bang tingnan mabuti ang halaga ng salamin na ito? Ang maliit na salamin na ito? Anong halaga nito? Basura lang. Ito ang salamin ng tagapondo ng inyong pamilyang Ye, si Ye Haicheng. Nasa mga kamay ko siya ngayon. Ikaw ang humuli sa apo ko? Ang pamilyang Liu, ang lakas ng loob nyo, maglakas loob na galawin ang tao ng pamilyang Ye. Wala si Ye Haicheng. Mawawalan kayo ng tagapondo, ano pa ang ipagmamayabang ninyo? Maliit na apo, malapit nang lumipas ang magandang oras, ituloy muna ang kasal. Anong oras na? Iniisip pa rin ang kasal? Kapag dumating si Batang Jidu, ang inyong pamilyang Ye, ay mawawala na. Nandito ako, mananatili ang pamilyang Ye. Maganda ang pakiramdam ko ngayon, hindi ko kayo papansinin. Mangarap ka, malapit nang dumating si Batang Ji. Du, bago dumating si Batang Ji. Du, hindi ako mag-aatubili na yurakan ng inyong pamilyang Ye. Dalhin niyo si Ye Haicheng. Lolo. Liu Chuanje, gusto ba ng pamilya Liu na mapuksa? Haring Ye, huwag kang magmadali. Pagkatapos ng araw na ito, hindi pa tiyak kung sino ang unang mapupuksa. Kapag dumating si Batang Du, kayong pamilya Ye, kayo ang unang mawawala. Talaga? Ang lahat ng miyembro ng pamilya Du ay nakakulong na sa piitan ng mga buhay na patay.
Gusto pa rin ba ng pamilya Lu na sumama sa pamilya Du para sirain ang pamilya Ye? Sapat ba ang kakayahan mo? Haring Ye, ang ganoong kasinungalingan ay madali mong masabi. Para lang maprotektahan ang dangal ng pamilya Ye, nasasabi mo pa rin ang ganoong bagay. Haring Ye, malinaw sa lahat kung ano ang sitwasyon ng pamilya Ye ngayon. Kung kayong pamilya Ye ay may pag-iisip, ibigay nyo na ang benepisyo. Hatiin natin ito. Naririnig niyo ba, pamilya Ye? Kapag bumagsak ang isang pader, lahat ay nagtutulungan para itulak ito. Kapag dumating si Batang Du, kayong pamilya Ye ay walang matitira. Mukhang maraming kaaway ang pamilya Ye. Ito ba ang napili ninyo? Kayong mga payaso, ginagamit ninyo ang impluwensiya ng pamilya Du para takutin ang aming pamilya Ye. Maging ang pamilya Du ay hindi kayang gawin ito. Sa tingin mo, kaya ninyong gawin? Ang pamilya Du ay nang-aapi sa pamilya Ye. Alam ng lahat, ang matandang ninuno ng pamilya Ye, matagal nang nawalan ng kapangyarihan. Sunod-sunod na umaalis ang mga kasosyo. Ano pa ang ipagmamalaki ninyo? Ganyan din ba ang iniisip ninyo? Oo, ang pamilya Do ang bagong mayaman sa hinaharap. Kayong pamilya Ye, ngayon ay parang daga na kinasusuklaman ng lahat. Habang hindi pa dumarating si Batang Du, kayong pamilya Ye, bilisan nyo at ibigay ang benepisyo. Lolo, ipaubaya niyo ito sa akin. Sila, lahat ay ipapadala ko sa piitan ng mga buhay na patay. Sa tingin ko hindi mo na magagawa iyan, Yejan. Ang kautusan ng Emperor ng Dragon, pinawawalang bisa ang posisyon ni Yejan bilang Dragon King at itatalaga si Du Lei mula sa pamilya Du bilang bagong Dragon King. Paano nangyari yan? Paano maglalabas ng ganoong utos ang Dragon Emperor? Ang pinsan kong si Nanjiang Beijan ay kalalipol lang sa Blood Clan. Bakit niyo siya aalisin sa posisyon ng Dragon King? Ang isang Dragon King ay ang pinakamalakas na mandirigma, ngunit hindi mo man lang matalo si Young Master Du. Ano pang karapatan mo na tawaging Dragon King? Si Du Lei ay pinawalang bisa na ang martial arts ng aking matandang ninuno at ikinulong sa piitan ng nabubuhay na patay. Kayong mga walang alam, iniisip niyo pa ring sungkitin ang tiwala ng pamilya Du. Ang mga nangyayari sa pamilya Du at pamilya Ye ay kumalat na sa lahat. Ang mga kasosyo ng inyong pamilya Ye ay sunod-sunod na binabawi ang kanilang puhunan. Dapat alam na yan ng pamilya Ye sa kanilang puso. Mukhang kung hindi namin kayo papahirapan, hindi nyo talaga malalaman kung anong sitwasyon na ngayon. Sino ang gumagamit ng masamang mahika? Hoy Liu, may Parkinson's ka ba? Bakit mo sinasampal ang sarili mo ng walang dahilan? Hai Cheng, ang mga paghihirap mo ay hindi mapupunta sa wala. Tutulungan ka ng matandang ninuno na makamit ang katarungan. Salamat, matandang ninuno. Makakatarungan? Sige. Kung gustong maghanap ng kamatayan ng inyong pamilya Ye, papupuntahin ko kayo doon kaagad. Tatawagan ko ngayon si Young Master Du para papuntahin siya rito at puksain kayo. Binabaan ni Du Xiao ang tawag. Papunta na si Du Xiao, kaya hindi niya nasagot. Kayo bang mga Liu family may problema sa utak? Ang cellphone ni Du Lei nasa kamay ng aking lolo. Siyempre, hindi niyo siya matawagan. Imposible. Paano mangyayari na ang cellphone ni Du Xiao nasa inyong mga kamay? Ang mga Ye family ay nagkakawatak-watak. Kahit ganyan kababang klase ng kasinungalingan, nasasabi pa rin nila. Du Xiao, malapit na po ba kayo? Napaka-arogante ng mga Ye family. Du Xiao, malapit na po ba kayo? Napaka-arogante ng mga Ye family. Paano nangyari ito? Ang cellphone ni Du Xiao, paano napunta sa inyo? Ano ba naman itong pagpapanggap? Sa tingin ko, kayo, ang mga Liu family, ang tunay na nagpapanggap. Ang palabas ngayong araw ay talagang kahanga-hanga. Ano ang nangyayari? Bakit nasa kamay ng mga Ye family ang cellphone ni Du Xiao? Ang Du family na ito, hindi kaya talaga sila tapos na? Mga apo, sino ang gustong kumalaban sa mga Ye family kanina? Naalala nyo ba? Lolo, wag po kayong mag-alala. Lahat po ay naitala na ng inyong apo. Pagkatapos ng kasal ni Lolo, hintayin niyo ang isa-isang pagbabayad. Kayo pala ang nagnakaw ng cellphone ni Du Xiao, kaya pala kayo ay ganito kayabang. Kayo ang walang alam. Ang Du family sa harap ng aming lolo ay parang langgam lang. Kailangan pa bang nakawin ang kanyang cellphone? Ang mga Ye family nyo ay nakikipaglaban sa kamatayan. Mga kababayan, habang hindi pa dumarating si Du Xiao, sirain natin ang kasal para sa Du family. Sige. Hayaan nyo silang sirain. Kung paano nila sinira, ganoon din sila magbabayad. Ang kagandahan ng pamilya Su, ako ang unang makikinabang. Ang lakas ng loob mo, hinahanap mo ang kamatayan. Mangahas kang galawin ako,
Hindi ka patatawarin ni Batang Du pagdating niya? Nais ninyong humingi ng suporta sa Pamilya Du? Kung ganoon, dalhin dito ang mga taga-Pamilya Du. Ang matandang ninuno. Sigaw kayo. Kung hindi ninyo tatawagin si Batang Du, kayo ay mga walang kwentang nilalang. Ang baho ng bibig mo. Hindi ito nagugustuhan ng ninunong ito. Sa ginagawa mo, hindi ka ba talaga natatakot sa paghihiganti ng Pamilya Du? Kuya, huwag mo nang kausapin ng mga iyan. Pagdating ni Batang Du, katapusan na nila. Makinig kayong dalawa. Bumalik na ang kapangyarihan ng matandang ninuno. Ito na ang huling pagkakataon natin. Tatay, ayoko nang bumalik sa kulungan ng mga nabubuhay na patay. Hindi iyon lugar para sa tao. Kayong dalawang walang utang na loob na mga apo. Dapat sana ang ating Pamilya Du, sa ilalim ng paggabay ng matandang ninuno, ay magiging malaki at tanyag. Pero dahil sa inyong dalawa, Lolo, hindi ba't pinahintulutan mo rin? manahimik ka. Kung hindi dahil sa inyong kasakiman, makukulong ba tayo sa kulungan ng mga nabubuhay na patay? Tatay, Lay, kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Kung ano ang sabihin ng matandang ninuno, iyon ang masusunod. Lolo, malapit na ang mga tao ni Dujia. Kayong mga bata, normal lang ang magkamali ng landas. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon kung sino ang handang makipagkasundo sa Yejia, yumuko at aminin ang pagkakamali. Ituring na walang nangyari ngayong araw. Pwe, huwag mo akong lokohin. Kung mangangahas kang tawagan si Du Xiao, luluhod ako at tatahol na parang aso. Ganito rin ba ang iniisip ninyo? Mukhang gusto ninyong dumiretso sa kapahamakan. Iyon ang paninindigan ko. Kayong mga Yejia, wala naman kayong ibang gusto, kundi humila ng mas maraming tao sa gulo, para hindi na kayo guluhin ng Dujia, hindi ba? Alam na alam ni Kuya. Iyan talaga ang iniisip ng mga Yejia. Habang mas maraming tao ang nasasangkot, mas ligtas sila. Ang lupit ng mga Yejia, gusto pa nilang ipaglaban tayo ng Dujia. Pero pagpipilit lang iyan, dati akala namin ang Yejia ay isang alamat, kaya kaming lahat walang gustong magsalita. Pero ngayon, may Dujia na magbabagsak, hindi naman pala ganoon kagaling ang Yejia ninyo. Lolo, dumating na ang mga tao ni Dujia. Pwede silang pumasok anumang Nabigyan ko na sila ng pagkakataon. Sila ang hindi marunong magpahalaga, kaya hindi na kami masisisi ng Yejia. Mga tao ng Dujia, pasok na kayo. Du... Ano ang nangyayari? Bakit nakaposas lahat ng taga-Dujia? Talaga bang nakakulong si Young Master Du sa kulungan ng mga buhay na patay? Young Master Du, anong nangyari sa'yo? Hindi ba't sinabi mong sabay nating kakalabanin ang Pamilya Ye? Bakit ganyan ang suot mo? Sabi mo sisirain mo ang Pamilya Ye? Oo. Young Master Du, huwag kang mag-alala. Buong buo ang suporta ng aming Pamilya Liu. Tama. Naglakas loob kang siraan ako? Kailan ko sinabing kakalabanin ko ang Pamilya Ye? Young Master Du, bakit mo ako sinasaktan? Ang aming Pamilya Liu ay tiyak na magiging kaalyado ninyo. Magaling ang Pamilya Ye at ang Pamilya Du ay iisa. Ang ninuno ng Pamilya Ye ay siya ring ninuno ng Pamilya Du. Paano kayo naglakas loob na hikayatin kaming kalabanin ng aming ninuno? Baliw na ba kayong lahat? Kayo ang nagsabi na lulusob tayo sa Pamilya Ye? Bakit ngayon ay naging duwag na kayo? Nakakatawa talaga. Ang inyong malaking suporta ay naging bilanggo ngayon? Wala kayong kaalam-alam. Ang palabas ngayong araw ay talagang kahanga-hanga. Sanchuan, sagutin mo sila. Tinatnong kanila. Ninuno, kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko po naituro ng maayos ang aking mga apo. Ninuno, patawarin niyo na po kami. Ninuno? Ang apo nyo ay sumusuko. Hinihiling ko po, Ninuno. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Ang Pamilya Du ay nagmamakaawa na. Ako, ang Pamilya Liu ba ay mag-isa pa ring lalaban sa Pamilya Ye? Hindi ba't sinabi mo sa akin na malapit nang bumagsak ang Pamilya Ye? Kaya ko nilapitan ng Dragon Emperor para tanggalin niya ang posisyon ni Ye Zan bilang Dragon King? Ako. Sanchuan, ang inyong Pamilya Du ay may kabayaran na. Umalis na kayo at mamuhay kayong parang ordinaryong tao. Maraming salamat sa bagong buhay ni Ninuno. Ngayon, kailangan ko nang ayusin ang inyong mga utang. Makita ninyong medyo nahihirapan ang Pamilya Ye. Agad kayong nagsamantala. Gusto ninyong kumagat ng isang piraso ng karne? Lolo, kami rin po ay pinilit ng Pamilya Du, kaya kami nakagawa ng ganitong Oo, tama po. Kayo po ay mapagbigay.
Patawarin niyo na po kami. Ang gustong kumagat sa karne ng pamilya Ye, hindi ganoon kadali. Ngayon, bilangin ninyo ang gastos sa mga binasag ninyo. Aking apo, naitala mo na ang lahat, hindi ba? Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Naitala na po ng inyong apo. Wala po kaming palalampasin. Paano ninyo gustong bayaran? Ang mga ito ay lahat napakahalaga. Ako, nakabasag ng isang plato, babayaran ko ng 10 bilyon. Kakatumba ko lang ng lamesa. Handa akong magbayad ng 30 bilyon. Ang platong iyon ay isang ordinaryong plato lang, maximum 50 piso lang ang halaga. Hindi ba't napakaraming 10 bilyon? Kayang bilhin na ang buong hotel. Hindi lamang hindi nila ito iintindihin, bagkus ay magpapasalamat pa sila sa atin. Salamat sa lolo sa muling pagbibigay ng buhay. Ako. Ang pamilya Liu po namin ay handang magbayad ng 100 bilyon. Hai Cheng, kanina nang dakping ka ng pamilya Liu? Ilang sampal ang natanggap mo? 10. Isang sampal? 100 bilyon. Pakiusap po. Kami pong pamilya Liu, wala po kaming 1,000 bilyon. 1,000 bilyon? Ang pagbuhos ng tubig at pagbasag ng mga bagay kanina, hindi pa iyan kasama sa bilang. Nagkamali po kami? Pakiusap po, hindi po namin kayang makakuha ng ganoong kalaking halaga sa ngayon. Hindi. Iba ka sa kanila. Iba? Maaari silang magbayad ng pera. Ikaw, ang buhay mo ang kailangang bayaran. Ang aming pamilyang Liu ay handang magbayad. Ang aming pamilyang Liu ay handang magbayad ng buo. Ang aking apo, si Ye Zhan, nagbabantay sa 4 na direksyon, pinapaalis ang mga dayuhan, ilang beses nang hindi umuuwi. Dahil sa ilang chismis, tinanggal mo siya sa posisyon ng Dragon King. Sa tingin mo, hindi ka ba dapat mamatay? Kasalanan ko. Pupuntahan ko agad ang Dragon Emperor para magmakaawa para ibalik ang posisyon ni Ye Zhan bilang Dragon King. Ang posisyon ng Dragon King, iyan ay pinaglaban ng mga sundalo. Paano ninyo ito aapakan dito? Maliit kong apo. Sa tingin ko, ang posisyon na ito ng Dragon Emperor, ikaw na mismo ang umupo. Susuportahan ka ng iyong lolo. Oo, kuya. Diretso nating sipain. Anong klaseng walang kwentang Dragon Emperor? Tayong mga miyembro ng pamilyang Ye mismo ang maging Dragon Emperor. Maliit kong apo. Susundin ko lahat ng plano ng lolo. Ang totoong intensyon ng pamilya Ye, lumabas na nga. Dragon Emperor. Ang Dragon Emperor mismo ang dumating. Kung narito ako, hindi nila kayo magagalaw, ang pamilyang Ye. Mahal na Dragon Emperor, bakit kayo pa mismo ang dumating? Kung hindi ako darating, baka akalain ng mga tao sa mundong ito na ang mundong ito ay pag-aari na ng pamilyang Ye, hindi ba? Sino siya? Lolo, siya, ang Dragon Emperor. Ang kanyang lakas ay mas higit pa sa akin. Kung kukunin niya ang panig ng dalawang ito, baka tayong pamilyang Ye ay wala nang magawa. Ikaw ba ang lolo ng pamilyang Ye? Ano ang Dragon Emperor? Naaalala ko nung huli akong bumaba ng bundok, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Dragon Emperor. Ang Dragon Hall ay isa sa 4 na pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. Kahit huli ang pagsisimula ng Dragon Hall, ang lakas ng Dragon Hall ay pantay sa 3 iba pang puwersa. Lolo, ang pundasyon ng Dragon Hall ay kasing laki ng pamilya Ye. Narinig kong ang Dragon Hall ay mayroon ding isang matandang immortal. Ye Zhan, kung ang iyong pamilya Ye ay yuyuko sa akin ngayon at aamin sa pagkakamali, maaari kong ibalik sa iyo ang posisyon ng Dragon King. Ikaw, matandang ninuno ng pamilya Ye, ano ang masasabi ninyo? Kasama natin ang Dragon Emperor na sumusuporta, kaya hindi kayo dapat matakot. Hindi tayo kailangang magbayad kahit isang sentimo. Mahal na Dragon Emperor, ang Ye family ay talagang walang kapararakan. Binasag ko lang ang isang plato, pero pinabayaran nila ako ng 1 bilyong yuan. Tama po. Mahal na Dragon Emperor, ang Ye family ay naging salot na. Kailangan nyo silang maturuan ng leksyon. Kasiraan, kayo ang kusang nagbayad pinsala. Hindi namin kayo pinilit. Ang inyong ninuno sa Ye family, sabi niya, papalitan niya ang Dragon Palace. Ano? Hindi mo kayang panindigan ang iyong mga ginawa? Ninuno ng Ye family, ang iyong pagtanggi sa iyong mga ginawa ay hindi nararapat sa isang ninuno ng isang marangal na angkan. Mga kabataan,
Kailan ko sinabing hindi ko paninindigan ang aking mga ginawa? Hindi ka na dapat maging Dragon Emperor. Ibigay mo na lang sa aking apo, si Xiao Zhan. Mahal na Dragon Emperor, narinig niyo po ba? Ang taong ito ay lumalabag sa batas. Nangahas na hindi igalang ang Dragon Emperor, hindi igalang ang Dragon Palace. Mahal na Dragon Emperor, ang aking Ye family ay walang intensyong hamunin ang iyong autoridad. Mayroong ilang taong nag-udyok. May nag-udyok? Ang sinabi ng ninuno mo kanina, lahat ay narinig, maliban. Kung lumuhod siya ngayon sa harapan ko at humingi ng tawad, kung hindi, hindi ako mag-aatubiling kumilos para burahin ang inyong Ye family. Lumuhod. Lolo, hindi kaya magpakamababang loob ka na lang muna para mabigyan ng daan ang Dragon Emperor. Nakikita ko na ang Dragon Emperor ay wala ring balak na pahirapan kami sa Ye family. Kayo talagang mga kabataan, wala kayong pasensya. Sinabi ko na, hindi siya ang Dragon Emperor, hayaan na lang si Xiao Zhan ang pumalit. Siguradong nahihiya lang ang aking asawa, kaya ayaw niyang yumuko. Bilang isang asawa, dapat ko siyang tulungan sa kanyang mga problema. Mahal na Dragon Emperor? Ako, bilang asawa ng ninuno, ay humihingi ng tawad. Bibigyan kita ng pabor sa pamilya Ye. Kahit lumuhod pa ang lola mo sa pamilya Ye, sa pagkakataong ito, palalayain kita. Ayos lang ako. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Pero siya si Dragon Emperor. Ilang dekada na, walang naglakas loob na hamunin ang kanyang autoridad. Ye Wuxi, iniisip mo ba talagang hindi ako magagalit? Bakit ako na naman? Ye Wuxi, ang iyong apo ay hawak ko ngayon. Kung hindi ka susunod, siya ay mamamatay lang. Lolo, iligtas mo ako. Ye Wuxi, dignidad o ang apo mo? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik at lumuhod sa Emperor Dragon at humingi ng tawad. Ano naman kung siya ang ninuno ng pamilya Ye? Sa harap ng Dragon Emperor, isa pa rin siyang insekto. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, palayain mo ang aking apo at lumuhod ka sa kanya. Pangalawa, babawiin ko ang lahat ng sa iyo. Matagal nang walang kumakausap sa akin ng ganyan. Dahil ayaw mong yumuko? Kung gayon, saksihan mo kung paano siya mamamatay. Ito ang pagbabalik ng ginawa. Ye Wuxi, naglakas loob kang diretsyong saktan ako. Lilipulin ko ang buong pamilya nyo. Ano naman kung ikaw ang Dragon Emperor? Nasa atin ang aming matandang ninuno. Kukunin namin ang buhay. Sige, dahil desidido ang Emperor Dragon, kung gayon ang pamilya Ye ay handang lumaban. Bilang isang miyembro ng pamilya Ye, handa rin akong harapin ito kasama ang pamilya Ye. Ye Wuke, gusto ninyong magrebelde sa Dragon Hall? Gusto ninyong maging traitor sa bansa? Ay naku, ikaw na bata ka. Huwag kang paulit-ulit sa bansa. Naalala mo, si Old Zhu ay napakagaling noon. Hindi ba nawala rin ang kanyang kaharian sa huli? Mahal na Dragon Emperor, nagrebelde na ang pamilya Ye. Dali, hulihin nyo na sila. Dahil napakawalang hiya ng pamilya Ye, kailangan silang ipakitaan ng giting ni Dragon Emperor. Dragon Emperor Seal. Ang pamilya Ye, mga traitor sa bansa, tatanggalin ang kanilang pangalan sa listahan ng mga mamamayan at hindi na sila poprotektahan kailanman. Ang mga taong natatakan ng Dragon Emperor Seal, mawawala ang kanilang kapalaran. Totoo pala iyon. Ang kapangyarihan ni Dragon Emperor talaga palang nakakatakot. Lolo, hindi kaya sumuko na lang tayo? Dragon Emperor Seal? Si Xiao ay ibinigay pa sa iyo iyan. Mukhang itong apo mo ay paborito. Mayroon kang galing. Kilala mo ang Dragon Emperor Seal. Ang mga sinabi ko kanina ay mananatili pa rin. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad, palalampasin kita sa pagkakataong ito. Yan ang bagay na nilalaro ko lang. Ang pamilya Xiao ninyo, ginawa pa itong pamana ng pamilya hanggang ngayon. Kung ganoon, ihahatid na kita sa iyong kamatayan. Dragon Emperor Seal.
Ano gulat? Bakit hindi gumagana ang Dragon Emperor Seal? Gulat. Sa simula pa lang akin na ito, kumpiyansa. Kaya paano ito magkakaroon ng epekto sa akin? Nanunuya. Agad ibalik ang kayamanan ng aking pamilyang Xiao utos. Kung hindi, pagbabanta. Ang kahihinatnan ng inyong pamilyang Ye, pagbabanta, ay ang paglipol sa buong angkan. Pagbabanta. Ikaw na maliit na bata, may paghamak, palaging usapang pagtataksil at paglipol ng pamilya, nanunuya. Ganyan ba ang turo ng lolo mo? Nanunuya. Kayo, tumayo na, utos? Huwag kayong matakot sa kanila. Pag-aalala. Ang kapangyarihan ng inyong ninuno, kumpiyansa, ay higit sa inyong imahinasyon. Kumpiyansa. Kayo, pakiramdam nyo nakahanap na kayo ng kakampi, hindi ba? Nanunuya? Huwag mong isipin na dahil inagaw mo ang Dragon Emperor Seal, babala, ay magagawa mo ng lahat ng gusto mo. Babala, ngayong araw, ang inyong pamilyang Ye, determinasyon, ay magbabayad para sa lahat ng inyong ginawa ngayon. Determinasyon. Magbabayad kayo. Pagbabanta. Pagkatapos ng gabing ito, pagbabanta, wala nang sinumang may apelidong Ye, pagbabanta. At kayong pamilyang Ye, pagbabanta, ay tuluyan naming paghahati-hatian, pagbabanta. Kahit ang buong angkan ninyong Ye, galit. Lumuhod ng 100 beses, galit. Hindi pa rin mapapakalma ang galit ng emperador na ito. Hindi pa rin. Hindi nyo naman siguro iniisip, kumpiyansa. Nasa 800 taon na ito, kumpiyansa. Wala akong ginawa, tama? Kumpiyansa. Dumating ang 400 taong pamilya. Ang 4 na siglong pamilya na ito na nagtatago, bakit sila naparito? Baka galing sila sa Dragon Pavilion? Walang ganoong kapangyarihan ang Dragon Pavilion. Bukod sa 4 na pangunahing pamilya, ang pamilya Jiang, ang pamilya Huang, ang pamilya Chen, ang kanilang katayuan ay mas mataas pa sa Dragon Pavilion. Siya ang pinuno ng sekta ng Qingyun. Sabi nila ang pinuno ng sekta ng Qingyun ay nagtatago na ng 100 taon. At ang pamilya Jiang, na kayang magpaulan at magpagalaw ng ulap, matagal nang hindi nakasama ang mga miyembro ng pamilya Jiang sa mahahalagang kaganapan. Dumating din sila. Anong nangyayari dito? Ang daming pinuno ng pamilya ang dumating. Lolo, bakit ka narito? Narinig mo rin ba ang balita? Tama, ikaw ngayon, ang emperador ng Dragon Pavilion, may karapatan ka ring dumalo sa piging ng kasal. Lolo, dumalo ka ba? Sino ang sumira sa piging ng kasal ng aming Panginoon sa ganitong paraan? Sino mang mangahas na manira at magkagulo sa kasalan ng aming Panginoon, sino man siya, ay parurusahan kasama ang 10 henerasyon ng pamilya. Kayong mga batang ito ay hindi masama. Dapat na kayong magbayad ng utang na loob. Akala ko hindi na kayo darating. Tumahimik ka. Ye Wuke, sino ka para kausapin ng ganyan ang pinuno ng pamilya Huang? Napakawalang galang. Mangahas na manira sa aming Panginoon. Kayong Dragon Pavilion, nakalimutan niyo na ba ang tulong ng Panginoon? Pinuno ng pamilya Huang. Ang lakas ng pamilya Huang ay mas mataas pa sa pamilya Ye. Paano mo nasabi na siya ang iyong Panginoon? Kung wala ang aming Panginoon, magiging ganito ba ang pamilya Huang ngayon? Si Huang Sangkian, kumakatawan sa pamilya Huang. Si Jiang Yuanqing, kumakatawan sa pamilya Jiang. Si Chen Yuzhen, kumakatawan sa pamilya Chen. Ang pinuno ng Dragon Pavilion at ang kanyang apo, Binabati namin ang aming Panginoon sa kasal. iyang kasal. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Paano nagkaroon si Ye family ng ganoong karaming lingkod mula sa malalaking pamilya? Patay, talagang patay na. Ang Ye family? Paano naging ganoon katindi ang nasa likod nila? Hindi ko inasahan ang aking asawa ay ganoon pala kagaling. Halikayo, batiin ninyo ang inyong master mother. Maligaya ba, Master Mother? Oh, kalangitan, malapit nang matapos ang aming Liu family. Ito ba ang tunay na lakas ng aming matandang ninuno ng Ye family? Hindi na ako nagtataka kung bakit naglakas loob ang aming matandang ninuno na muling itatag ang Dragon Palace. Lumalabas na ang aming Ye family, ang tunay na marangal na pamilya. Sino pa sa mundong ito ang mangangahas na apihin ang aming Ye family? Dakila ang matandang ninuno. Ang aming Liu family
Handang ihandog ang lahat ng ari-arian, basta patawarin lang kami ni Mr. Ye. Mr. Ye, handa rin kaming ihandog ang lahat ng aming ari-arian. Kami rin po ay handa. Kami rin po ay handa. Hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kung ayaw ninyong maging kaibigan ng Ye family, kung gayon, maging kaaway na lang kayo ng Ye family. Mr. Ye, ikaw po ay isang dakilang tao. Patawarin niyo na po kami. Kasalanan po namin na kami ay nagkamali. Tama po, Mr. Ye. Isa po kayong importanteng tao. Huwag na po ninyo kaming pansinin na maliliit na tao. Wen Xuan, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ngayon nyo lang nalaman na mali kayo? Sasabihin ko sa inyo, huli na, lumayas kayong lahat. Hintayin ninyo ang paghuhukom ng aming Ye family. Lumayas. Alis, alis, alis. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad sa master? Naging pipi ka ba? Magsalita ka na. Ang maliit na ito ay nagkamali, nasaktan ko kayo. Patawarin niyo po ako. Ang iba ay maaaring mapatawad, ngunit ikaw ay hindi. Ikaw bilang Dragon King, makitid ang isip, hindi mo pinahahalagahan ang pagpapagod ng iba. Para saan pa ang pananatili mo? Ang lahat sa pamilya Xiao ay may masamang hangarin, hindi na sila ang aking mga lingkod. Mula ngayon, isaayos ang kita ng pamilya Xiao at ibalik sila sa pagiging karaniwang tao. Lolo, ang pundasyon ng ating pamilya Xiao ay nawasak lahat sa iyong mga kamay, walang kwentang supling. Huwag mo akong hawakan. Panginoon. Lolo, Light brow. At wala nang nanggulo, pwede na tayong magpatuloy. Magpatuloy ang kasal. Mangyaring mag-asawa, uminom ng inuming pangkasal. Lola, sasama ako sa iyo upang magpalit ng reserbang damit pangkasal. Ako, pupunta lang ako saglit. Hindi ba ito si Miss Su? Ang Campus Beauty? Oo nga, si Miss Su, ang Campus Beauty. Sakto, may reunion tayo ngayon. Sumama ka na rin. Paumanhin, sa ibang araw na lang. Miss Su, ang Campus Beauty. Hindi mo ba kami itinuturing bilang dating kaklase? Campus Beauty siya? Mataas na ang tingin niya sa sarili noong nag-aaral pa. Ngayon pa ba siya sasama sa atin? Ayos lang po, Lola. Pwede niyo pong kausapin ang mga kaklase. Hindi naman po magagalit ang lolo. Lolo? Si Su Ching Mei ay sinuportahan ng matanda, tama ba? Miss Su, ang Campus Beauty. Huwag ka nang mag-atubili. Pumasok tayo at uminom ng 2 baso. Lahat tingnan nyo. Sino ang nakita ko? Ang campus crush ng ating eskwelahan. Siya nga ang campus crush. Ang dami ng taon mula nang magkita, pero ang ganda niya ay hindi pa rin nagbago. Yang Master Du, nabalitaan ko noon na nagtapat ka pa sa campus crush na si Su. Hindi mo pwedeng sabihin iyan ng basta-basta. Kailan ako nagtapat? May kaunting yaman nga ang pamilya Su, pero kung ikukumpara sa pamilya namin, ang pamilya Du, mayroon pa rin kaunting pagkakaiba. Noong nag-aaral pa si Young Master Du, siya ay sikat na sikat. Malamang ay si campus crush Su ang nagtapat kay Young Master Du at nabasted. Masaya akong naging kaklase niyo lahat. Ito ang toast ko para sa inyo. Mayroon pa akong gagawin kaya mauuna na ako. Su Ching Mei, naging kaklase tayo lahat. Iinom ka lang ng kaunting alak tapos aalis na? Hindi ba parang hindi mo kami nire-respeto? Yang Qian, hindi mo pa ba nakikita? Nakasuot ng gown si Su Ching Mei ngayon. Ikinakasal na siya. Oo, kasalan ko ngayon. Umalis ka sa daan. Bakit mo itinutulak ang tao? Huwag kang mag-eskandalo. Young Master Du, binubuli niya ako. Hindi ba ito ay isang pang-aapi sa ating mga kaklase? Su King Mei,
ikaw ang nagdala sa kanya rito. Dahil sa ating pagkakaibigan bilang mga kaklase, paghingiin mo siya ng tawad kay Yang Qian at tapos na ang isyung ito. Humingi ng tawad? Karapat-dapat ba kayo? Sa tingin mo, sino ka ba? Tinulak mo ang isang tao, kaya dapat kang mag-sorry. Dahil sa kabutihan ni Su Xiaohua, hindi ka na namin sisingilin. Sobrang bait na namin dyan. Kung hindi ka magso-sorry, walang makakalabas dito. Huwag kang magkunwari na hindi ko alam ang nasa isip ninyo. Mula sa pag-imbita sa lola ko para uminom, hanggang sa ayaw ninyo kaming paalisin, gusto nyo lang magpakita ng lamang sa lola ko. Dahil mga kaklase kayo ng lola ko, hindi ko na kayo papansinin. Kung hindi, kayong mga basura, hindi ninyo kayang harapin ang galit ng pamilyang Ye. Sino ka para magsalita? Para sermonan kami. Kung sasaktan mo ako, ipapangako kong iiyak ka at magsosorry sa akin mamaya. Ching Cheng, ayos ka lang ba? Lola, ayos lang ako. Mas importante ang kasal mo at ni Lolo. Tara na. Sandali. Ano ang tawag mo sa kanya? Lola? Su Xiaohua, ang galing mo rin pala. Kinasal ka sa isang matandang lalaki. Ang laki nitong balita. Ang campus bell ng eskwelahan natin, pakakasalan ng isang matandang hukluban. Linisin ninyo ang mga bibig ninyo. Huwag ninyong sirain ang asawa ko. Sino ka para magsalita? Tinawag ka lang naming campus bell, lumaki na ang ulo mo. Ngayong kasal na ito, huwag ka nang magpakasal. Para hindi kumalat ang balita, nasisira sa reputasyon ng klase natin. Tama, Su Xiaohua. Sa ganda mong iyan, makakahanap ka ng isang rich second generation, hindi ba madali lang? Bakit ka ba magpapakasal sa isang matanda? Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Kung sino ang pakakasalan ko, kalayaan ko iyon, wala kayong pakialam. Kung gayon, sino ang gusto mong pakasalan? Su Qingmei, bakit ka ganyan kadungis? Talaga bang pakakasalan mo ang isang matandang lalaki? Band leader, kung kumalat ito, ano na lang ang iisipin ng iba sa klase natin? Hindi natin siya pwedeng hayaan. Itong peste, sirain ng lahat. Tama, ang kasal na ito, hindi ako sang-ayon. Ang mga bagay-bagay ng pamilya Ye, kailan pa naging karapatan ng mga basura na ito? Makialam. Kung sino ang pakakasalan ko, wala itong kinalaman sa iyo. At sa inyong lahat na mga kaklase, wala. Su Qingmei, hindi mo ba narinig ang band leader kung paano siya nagsalita? Ang pagbabawal sa iyong magpakasal ay para sa iyong ikabubuti. Kailan ka naging ganyan ka-materialistiko? Dusha, paano kung ikaw ang magpakasal kay Su Qingmei para hindi si Miss Su mapariwara? Sige. Kung gayon, sige, pakakasalan na kita. Miss Su, hindi mo pa ba pasasalamatan si Dusha? Niligtas ka niya. Sa tingin ko dito na lang tayo ngayon, magpakasal. Kayo ay talaga namang walang kaintindi-intindi. Miss Su, para sa iyong ikabubuti naman ito, para hindi ka mapariwara. Sa tingin ko, maaga o huli, pasasalamatan mo ang mga kaklase sa ginawa namin ngayon. Sugod! Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Apo, may masamang balita. Dinukot ng kung sino-sino si Lola. Lakas loob? Sino ang nangahas manakit kay Lola? Ako ang unang hindi papayag. Sino? Ikaw, King Cheng, ang umuna. Sabay-sabay tayong pupunta. Bitawan ninyo ako. Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ninyo? Su Qingmei, huwag ka nang pumalag. Para naman ito sa ikabubuti mo. Mas mainam nang magpakasal kay Duxiao kaysa sa isang matandang hukluban. Bitawan ninyo ako. Unang paggalang sa langit at lupa. Ayoko. Ikalawang paggalang sa matatanda. Ayoko. Bilisan ninyo at magbigay galang. Pagsisisihan ninyo ito. Su Qingmei, mamaya kapag tapos na ang seremonya, hayaang si Duxiao ang magpapakita ng pagmamahal sa iyo. Malapit mo nang malaman kung gaano kalakas ang aking katawan. Paggalang ng mag-asawa sa isa't isa. Sino ka? Malalaman ninyo sa lalong madaling panahon kung sino ako. Malalaman mo rin kung sino ako.
Walang nang masama, ako na ang bahala. Walang hiya ka. Bitawan mo ang asawa. Naglakas loob kang saktan ako? Lagot ka. Hindi mo ba alam kung sino ako? Matagal na akong hindi personal na nananakit ng tao, nang gigilay ka sa akin. Wala na bang batas? Paano naglakas loob manakit ng tao sa harap ng maraming tao? Ako ang class president ni Su Chingmei. Bilang class president, nanonood lang sa pagmamaltrato sa kaklase? Walang ginagawa? Paano ka naging class president? Para sa ikabubuti niya rin naman. Ayaw lang naming makita siyang magpakasal sa isang matandang lalaki. Ako ang tinutukoy ninyong matanda. Sino ang gustong pigilan ang kasal namin ni Chingmei? Anong nangyari? Itong asawa ni Su Chingmei ay hindi naman mukhang matandang lalaki? Bakit ang bata niya? Hindi naman ito mukhang matandang lalaki. Pakialam ko kung sino ka. Naglakas loob kang manakit ng tao dito sa Yuncheng. Papatayin kita. Sa Yuncheng, wala pa akong naririnig na mas malakas pa kay Du Xiao. Ikaw ang asawa ni Su Chingmei. Ano ngayon? 5 minuto lang ang nakalipas. Nalugi na ang pamilya Du. Lahat ng ari-arian ng pamilya Du ay kinumpiska na. Lahat ng tao sa loob. Lahat ng negosyo ng inyong pamilya ay nalugi. Lahat ng inyong bank account ay na-freeze. Wala na kayong anumang ari-arian. Siya ang tagapagmana. Ang King of Dragons, ang King of Gamblers, at ang God of Gamblers. Ang mga taong ito ay sa TV lang nakikita. Paano silang lahat lumabas ngayon? Ano ba talagang nangyayari? Dahil sila, lahat ay alipin ng aking lolo at kasabay nito, sila rin. Ang mga alipin ng inyong kaklaseng si Su Chingmei. Chingmei, sila lahat ang mga kaklase mo. Paano mo sila gustong asikasuhin? Wala akong kaklaseng walang puso na tulad nila. Ang lahat ng naglakas loob na saktan si Chingmei, simula ngayon ay mawawala na sa mundo. Su, aming campus bell, nagbibiro lang kami. Maawa ka na, patawarin mo kami. Su Chingmei, alang-alang sa aming pagkakaibigan bilang mga kaklase, patawarin mo na kami. Chingmei, magkatabi tayo. Nakalimutan mo na ba? Dahil magkatabi tayo, patawarin mo na kami. May isang bagay na sinabi ang asawa ko. Ibabahagi ko sa inyo. Hindi kayo nagsisisi sa inyong ginawa, kundi natatakot lang kayo sa kahihinatnan ng pagiging pasaway. Lahat ng ginawa ninyo kay Chingmei, hindi mapapatawad. Tapos na ang seremonya. Sabihin mo, hindi ba't ikaw ang matanda at ako ang bata? Ito ang huling elixir ng immortalidad sa mundo. Mula ngayon, ikaw din ay matanda na. Paano kung pagkatapos ng 100 taon, hindi mo na ako mahalin? Kung gayon, magkakaroon tayo ng maraming anak, kaya wala na tayong oras isipin ng iba pang bagay. Ang bilis nga lumipas ng oras. Bigla na lang, nakalipas na ang 6 na... Oo nga. Hindi ko alam. Ano na ang nangyari sa mga inapo ng Su at Ye? Paano kaya? Kung bumaba tayo sa bundok at tignan. Sige ba,